Filipino. Hindi ko akalain na ako, na nagdadalang tao, ay kayang palayasin ang sarili kong pamilya ng asawa ko. Itinuturo ako na parang isang estranghero. Noong araw na yon, nakatayo ako sa gitna ng sala. Ang mga kamay ko'y automatikong nakahawak sa tiyan ko. Ang sanggol sa loob ko ay 2 buwan pa lang. Isang buhay na hindi pa ganap na nabubuo at kailangan ng marinig ang ganoong kalupit na salita. Nakatayo sa harap ko si Mommy Pinti, ang nanay ng asawa ko, na may malamig na tingin at matalim na boses na umalingaw-ngaw ng walang pakundangan. Umuwi ka sa magulang mo. Ang bahay na ito ay para lang sa apo ko, ang tagapagmana. Ang linyang yon ay parang sampal sa mukha. Natigilan ako, may ugong sa aking tainga, hindi makapaniwala sa narinig. Sa tabi ko, sa sofa, si Zainab, ang hipag ko, ay hinahaplos ang malaki na niyang tiyan, na may mapanuyang ngiti. Kitang-kita na ang kanyang pagbubuntis, na nagpapakita na siya ang kayamanan ng pamilya. Hindi ko nilingon ang asawa kong si Kong, ang taong akala ko ay kakampi ko, kahit na tinalikuran ako ng buong mundo, pero hindi. Nakatayo siya doon, nakakrus ang mga braso, at umiiwas ang tingin. Pagkatapos ng isang saglit, nagsalita siya na may boses na napakalamig na halos hindi ko na nakilala. V, umuwi ka muna sa magulang mo ng ilang araw hanggang sa lumamig ang ulo ng lahat. Ang taong akala ko ay kakampi ko. Kahit na tinalikuran ako ng buong mundo, pero hindi. Nakatayo siya doon, nakakrus ang mga braso, at umiiwas ang tingin. Pagkatapos ng isang saglit, nagsalita siya na may boses na napakalamig na halos hindi ko na nakilala. V, umuwi ka muna sa magulang mo ng ilang araw, hanggang sa lumamig ang ulo ng lahat. Isang pangungusap lang. Naintindihan ko na ang lahat. Hindi ako ang pinili nila, ni ang sanggol na nasa tiyan ko. Nang marinig ang kanyang anak, lalong lumakas ang loob ni Mommy Pinti. Lumapit siya, itinuro ang mukha ko, at sumigaw ng matinis. Ang babaeng tulad mo, sino ang makakapagsabi, kung kaya mong manganak ng lalaki? Sa bahay na ito, hindi kami magpapakain ng 2 walang silbing bibig. Ramdam ko'y parang pinipiga ang puso ko. 2 walang silbing bibig. Ang ibig niyang sabihin ay ako, at ang sarili niyang apo. Ang kanyang dugo't laman. Ang hangin sa kwarto ay bumigat. Ang iilang kamag-anak na nakaupo sa paligid ay hindi nagsalita. Tiningnan lang ako na may halong awa at pagtataka. Si Zainab naman, tumungo sa kanyang tiyan at ngumiti ng bahagya. Na parang ang lahat ng iyon ay ang pinakanatural na bagay sa mundo. Sa ibang pagkakataon, siguro'y umiyak ako. O kahit man lang nagtalo para ipagtanggol ang sarili. Pero sa sandaling iyon, naramdaman ko ang matinding lamig sa loob ko. Wala nang galit o sakit, tanging isang nakakatakot na kawalan. Hindi na ako nagsalita pa. Tahimik akong tumalikod at nagtungo sa aking kwarto. Pagkasara ng pinto, nanatili akong walang kibo sa loob ng ilang segundo. Tinitingnan ang pamilyar na kwarto, na minsan ay inakala kong magiging tahanan ko habang buhay. Ngayon, bawat sulok ay kakaiba sa akin. Binuksan ko ang aparador, kumuha ng ilang damit, tinupi, at inilagay sa isang maliit na maleta. Hindi ako kumuha ng marami, hindi na kailangan. Sa labas, patuloy ang boses ni Mommy Pinti, sadyang malakas ang boses para marinig ko. Mas maaga siyang umalis, mas mabuti, para makatipid tayo sa pagkain. Ngumiti ako, isang ngiting napakahina na maging ako mismo ay kakaiba ang pakiramdam. Nang matapos ako, lumabas ako dala ang maleta. Nandoon pa rin ang buong pamilya. Walang nagtanong, walang sumubok na pigilan ako. Parang ang pag-alis ko ay isang bagay na matagal na nilang hinihintay. Tumigil ako sa pinto. Lumingon ako para sa huling sulyap. At ang tingin ko'y sandaling dumapo kay Mommy Pinti. Tapos, na may boses na napakalumanay na parang bulong, sinabi ko, aalis na ako. Huwag niyo na akong tawagan para bumalik. Tumawa siya ng mapanuya, nang walang pag-aalinlangan. Sana nga hindi ka na bumalik. Tumango ako, at nang walang sinabi pa, umalis ako. Sinalubong ako ng sinag ng araw sa hapon. Napakaliwanag na kinailangan kong ipikit ang mga mata ko. Pero kakatwa, hindi ako nakaramdam ng init. Sa loob, lamig lang ang nararamdaman ko. Umalis ako nang hindi lumilingon, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil alam kong may mga lugar, na kapag umalis ka na, hindi mo na kailangang balikan. Pero ang hindi nila inakala ay ang taong pinagtabuyan nila ay siya ring magpapamanhik sa buong pamilya na balisa, at nagmamakaawa sa telepono 3 araw, pagkatapos kong umalis sa bahay ng asawa ko sa ganoong sitwasyon. Paano kaya umabot sa ganoong punto ang isang tao? At bakit niya kaya tiniis ang lahat ng iyon?
Tuklasin natin ang buong kwento at alamin kung bakit nagawa ni V ang isang bagay na nagpabago sa lahat. Huwag palampasin ang mga detalye. Mag-comment at ibahagi ang inyong mga saloobin. May mga kwento na kung hindi mo nararanasan mismo, marahil ay hindi ka maniniwala. Hindi ko akalain na ako, isang nagdadalang tao, ay kayang palayasin ng sarili kong pamilya ng asawa ko. Itinuturo ako na parang isang estranghero. Noong araw na iyon, nakatayo ako sa gitna ng sala. Ang mga kamay ko'y automatikong nakahawak sa tiyan ko. Ang sanggol na dala ko ay 2 buwan pa lang. Isang buhay na hindi pa ganap na nabubuo at kailangan ng marinig ang ganoong kalupit na salita. Nakatayo sa harap ko si Mommy Pinti, ang nanay ng asawa ko, na may malamig na tingin at matalim na boses na umalingaw-ngaw ng walang pakundangan. Umuwi ka sa magulang mo. Ang bahay na ito ay para lang sa apo ko, ang tagapagmana. Ang linyang yon ay parang sampal sa mukha. Natigilan ako. May ugong sa aking tainga, hindi makapaniwala sa narinig. Sa tabi ko, sa sofa, si Zainab, ang hipag ko, ay hinahaplos ang malaki na niyang tiyan na may mapanuyang ngiti. Kitang-kita na ang kanyang pagbubuntis, na nagpapakita na siya ang kayamanan ng pamilya. Hindi ko nilingon ang asawa kong si Kong, ang taong akala ko ay kakampi ko, kahit na tinalikuran ako ng buong mundo, pero hindi. Nakatayo siya doon, nakakrus ang mga braso, at umiiwas ang tingin. Pagkatapos ng isang saglit, nagsalita siya na may boses, na napakalamig na halos hindi ko na nakilala. V, umuwi ka muna sa magulang mo ng ilang araw hanggang sa lumamig ang ulo ng lahat. Ang taong akala ko ay kakampi ko, kahit na tinalikuran ako ng buong mundo, pero hindi. Nakatayo siya doon, nakakrus ang mga braso, at umiiwas ang tingin. Pagkatapos ng isang saglit, nagsalita siya na may boses na napakalamig na halos hindi ko na nakilala. V, umuwi ka muna sa magulang mo ng ilang araw hanggang sa lumamig ang ulo ng lahat. Isang pangungusap lang, naintindihan ko na ang lahat. Hindi ako ang pinili nila, ni ang sanggol na nasa tiyan ko. Nang marinig ang kanyang anak, lalong lumakas ang loob ni Mommy Pinti. Lumapit siya, itinuro ang mukha ko, at sumigaw ng matinis. Ang babaeng tulad mo, sino ang makakapagsabi kung kaya mong manganak ng lalaki? Sa bahay na ito, hindi kami magpapakain ng 2 walang silbing bibig. Ramdam ko'y parang pinipiga ang puso ko. 2 walang silbing bibig. Ang ibig niyang sabihin ay ako at ang sarili niyang apo, ang kanyang dugo't laman. Ang hangin sa kwarto ay bumigat. Ang iilang kamag-anak na nakaupo sa paligid ay hindi nagsalita. Tiningnan lang ako na may halong awa at pagtataka. Si Zainab naman, tumungo sa kanyang tiyan at ngumiti ng bahagya, na parang ang lahat ng iyon ay ang pinaka-natural na bagay sa mundo. Sa ibang pagkakataon, siguro'y umiyak ako, o kahit man lang nagtalo para ipagtanggol ang sarili. Pero sa sandaling iyon, naramdaman ko ang matinding lamig sa loob ko. Wala nang galit o sakit, tanging isang nakakatakot na kawalan. Hindi na ako nagsalita pa. Tahimik akong tumalikod, at nagtungo sa aking kwarto. Pagkasara ng pinto, nanatili akong walang kibo sa loob ng ilang segundo. Tinitingnan ang pamilyar na kwarto, na minsan ay inakala kong magiging tahanan ko habang buhay. Ngayon, bawat sulok ay kakaiba sa akin. Binuksan ko ang aparador, kumuha ng ilang damit, tinupi, at inilagay sa isang maliit na maleta. Hindi ako kumuha ng marami, hindi na kailangan. Sa labas, patuloy ang boses ni Mommy Pinti, sadyang malakas ang boses para marinig ko. Mas maaga siyang umalis, mas mabuti, para makatipid tayo sa pagkain. Ngumiti ako. Isang ngiting napakahina, na maging ako mismo ay kakaiba ang pakiramdam. Nang matapos ako, lumabas ako dala ang maleta. Nandoon pa rin ang buong pamilya. Walang nagtanong, walang sumubok na pigilan ako. Parang ang pag-alis ko ay isang bagay na matagal na nilang hinihintay. Tumigil ako sa pinto. Lumingon ako para sa huling sulyap. At ang tingin ko'y, sandaling dumapo kay Mommy Pinti. Tapos, na may boses na napakalumanay na parang bulong, sinabi ko, aalis na ako. Huwag niyo na akong tawanan na bumalik. Tumawa siya ng mapanuya, nang walang pag-aalinlangan. Sana nga hindi ka na bumalik. Tumango ako, at nang walang sinabi pa, umalis ako. Sinalubong ako ng sinag ng araw sa hapon. Napakaliwanag na kinailangan kong ipikit ang mga mata ko. Pero kakatwa, hindi ako nakaramdam ng init. Sa loob, lamig lang ang nararamdaman ko. Umalis ako ng hindi lumilingon, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil alam kong may mga lugar na kapag umalis ka na, hindi mo na kailangang balikan. Pero ang hindi nila inakala, ay ang taong pinagtabuyan nila, ay siya ring magpapamanhik sa buong pamilya na balisa,
at nagmamakaawa sa telepono 3 araw, pagkatapos kong umalis sa bahay ng asawa ko sa ganoong sitwasyon. Naintindihan ko na may mga bagay na, kung hindi ipapaliwanag mula simula, walang sinuman ang makakaintindi kung bakit kaya ng isang babae natiisin ang daming bagay sa loob ng matagal na panahon. Maraming nagtanong sa akin, ng bandang huli, kung kailan nagsimulang magulo ang lahat. Ang totoo, hindi lang iyon ng araw na pinalayas ako ni Mommy Pinti. Ang sama ng loob ay matagal nang nabubuo, simula pa nang pumasok ako sa bahay na iyon, pero masyado akong inosente. Akala ko noon, kung magiging mabait ako, kahit ang mga bato ay lalambot. Ang pangalan ko ay V. Ako ay isang accountant sa isang maliit na kumpanya ng konstruksyon, isang stable na trabaho, walang malaking luho, pero may sapat na sahod para maging independent ako. Palagi akong ganoon, isang tahimik na tao na umiiwas sa pagtatalo at mas gustong magbigay ng kaunti para mapanatili ang kapayapaan. Tinuruan ako ng mga magulang ko na ang isang anak ay dapat maging edukado at mapag-unawa, kaya lumaki ako na sanay mag-isip sa iba bago ang sarili ko. Si Kong, ang asawa ko, ay warehouse manager sa isang distributor ng mga materyales. Hindi siya mayaman, o ang tipo ng romantikong lalaki, na nagsasabi ng magagandang bagay. Kung magiging tapat ako, ang aming kasal ay hindi nabuo mula sa isang malalim na pag-ibig. Kagaya ng sa pelikula, mas naging usapin ito ng pagkakataon. Tamang edad kami. Magkasundo naman para hindi magtalo. At naniniwala kami na magkasama ay magkakaroon kami ng tahimik na buhay. Dati, iniisip ko na ang kasal ay hindi kailangang magsimula sa matinding pag-iibigan. Sapat na kung ang lalaki ay masipag, hindi umiinom, hindi nagsusugal, at mahal ang kanyang asawa. At si Kong, sa unang tingin ay tila sumusunod sa lahat ng iyon. Siya ay tahimik at responsable. Hindi ko kailanman naisip na, ang pinakakulang sa kanya ay ang karakter. Ang pamilya ng asawa ko ay nakatira sa isang 3 palapag na townhouse sa isang magandang lugar. Sa labas, mukha silang huwarang pamilya. Pero ang bahay ay nakapangalan kay Mommy Pinti. At simula nang pumasok ako doon, naintindihan ko na sa bahay na iyon, ang huling salita ay hindi kay Daddy Bonoy o sa kanyang 2 anak, kundi sa kanya. Mula simula, hindi niya ako gusto. Hindi niya kailanman sinabi na kinamumuhian niya ako, pero bawat salita, bawat tingin, bawat galaw, ay malinaw na sinasabi sa akin. Ang dahilan ay halata. Walang pera ang pamilya ko. Ang tatay ko ay isang administrative assistant sa isang accounting firm, at ang nanay ko ay may maliit na pwesto sa palengke. Nang ikasal ako, ibinigay ng mga magulang ko ang kaya nila. Pero walang malaking dote, walang kotse, walang bahay para sa manugang, tulad ng sa ibang pamilya. Nang mismong araw ng kasal, habang nagtitipon ang 2 pamilya, nagbitiw si Mommy Pinti ng komento na hanggang ngayon ay naaalala ko. Nakangiti siya sa lamesa ng mga magulang ko. Sinabi niya kalahating biro, kalahating seryoso, pero may tono na masakit sa lahat. Sa pamilyang ito, hindi natin kailangan na maganda o matalino ang nobya, kundi kaya lang niyang manganak ng lalaki para magpatuloy ang apelyido. Lahat ng nasa lamesa ay pilit na ngumiti para mawala ang tensyon. Pero ako'y nanatili doon, mahigpit na hawak ang gilid ng damit. Sa sandaling iyon, sinabi ko sa sarili ko na matanda na siya, na minsan nagsasalita ng hindi nag-iisip, na sa paglipas ng panahon, ay mas makikilala namin ang isa't isa. Ganoon ako kainosente. Akala ko ang kabaitan ko, pasensya at pagtatrabaho, ay balang araw ay makakakuha ng kaunting pagmamahal mula sa kanya. Pagkatapos ng kasal, lumipat ako sa kanila. Sa umaga, nagtatrabaho ako, at sa hapon ay nagluluto, naglilinis at iba pa. Bawat buwan, inilalagay ko ang sahod ko sa karaniwang gastos, ang grocery, ang bills ng kuryente at tubig, ang mga regalo para sa mga kamag-anak. Pero ibang usapan ang magbigay ng pera, at ibang usapan ang magkaroon ng boses at boto. Sa bahay na iyon, lahat ng pera ay dumadaan sa kamay ni Mommy Pinti. Siya ang nagdedesisyon kung ano ang bibilhin, kung ano ang itatago at paano ito ipamamahagi. Kahit nakatira ako doon at may sarili akong sahod, ang opinyon ko ay walang halaga. Minsan, nagmungkahi ako na palitan ng mga kasangkapan sa kusina dahil luma na at bulok ang kahoy. Binigyan ako ni Mommy Pinti ng matalim na tingin. Hindi ka pa dapat nag-uutos sa bahay na ito. Tumahimik ako. Inisip ko na bilang bago, kailangan kong maging pasensyosa. Sa bahay na iyon, ang taong nakakakuha ng lahat ng papuri mula kay Mommy Pinti
ay ang hipag kong si Zainab, ang asawa ng kanyang panganay na anak na si Slater. Kung ako'y isa sa mga mas gusto ang malinaw, maayos na trabaho at kaunting salita, kabaligtaran si Zainab. Mayroon siyang hindi kapani-paniwalang dila. Sa tuwing nakikipag-usap siya kay Mommy Pinty, ang kanyang boses ay matamis na parang pulot. Nay, ito, Nay, iyon. Madalas, kapag naririnig ko sila, kailangan kong aminin na ang kanyang kakayahan na manalo sa puso ng mga tao ay mas mataas kaysa sa akin. Pero hindi lang ang kanyang dila ang dahilan kung bakit siya ang paborito. Ang talagang naglagay sa kanya sa pedestal ay ang kanyang pagbubuntis bago ako. Simula nang malaman ang balita, ang buong bahay ay umiikot sa kanya. Nagbago si Mommy Pinty ng husto. Ipinagyayabang niya sa lahat na ang kanyang panganay na manugang ay magbibigay sa kanya ng apo. Tinitingnan niya ito na may pagmamalaki at pagmamahal na hindi niya kailanman ibinigay sa akin. Ako, kahit na manugang din niya, ay nanatiling anino, isang tao na ang presensya ay walang halaga. At sa kabila ng lahat, patuloy ko pa ring sinusubukan na bigyan ng katarungan. Iniisip ko na ang pagiging manugang ay nangangailangan ng pasensya. Akala ko, kung patuloy akong magiging mabait at tutuparin ang aking mga obligasyon, balang araw ay makikita nila ang halaga ko. Lubos akong kumbinsido dito na kahit naririnig ko ang mga masasakit na komento, nilulunok ko lang. Kahit na ang paboritismo ay walang hiya, naghahanap ako ng mga dahilan para sa kanila. Ngayon, sa pag-alaala, naiintindihan ko na ang aking bulag na pananampalataya sa kabutihan ng mga tao ang dahilan kung bakit napakasakit ng kanilang pagtataksil. Pero sa sandaling iyon, hindi pa ako nagigising. Naniniwala pa rin ako na kung magiging sapat akong mabait, balang araw ay tratuhin ako ng pamilyang iyon nang may parehong kabaitan. Mula nang ipahayag ng hipag ko ang kanyang pagbubuntis, ang kapaligiran sa bahay ay ganap na nagbago. Ito pa rin ang parehong bahay, ang parehong tao, pero ang paraan ng pagtingin nila, ang paraan ng pagsasalita nila, ang malinaw na kagalakan sa mukha ni Mommy Pinty, lahat ay iba. Nang malaman niya, tinawagan ni Mommy Pinty ang lahat ng malapit na kamag-anak na may boses na napakasaya na parang nanalo siya sa loto. Sa hapon, nag-organisa siya ng impromptu dinner. Habang nagluluto, hindi siya tumitigil sa pagngiti. May magandang balita tayo. Siguradong ito na ang tagapagmana. Naaalala ko ng perpekto ang gabing iyon. Puno ang lamesa ng pagkain. May malaking lechon belly, kare-kare, baked salmon, at pansit malabon, para sa mahabang buhay. Nakaupo si Zainab sa gitna sa tabi ni Mommy Pinty, na may espesyal na plato ng mainit na sabaw ng bulalo na puno ng utak ng baka para lang sa kanya. Patuloy si Mommy Pinty sa pagsisilbi ng pagkain. Nagpipilit na may pambihirang lambing. Kumain ka, anak. Kumain ka ng marami. Kailangan mo na ngayong kumain para sa dalawa. Samantala, ako'y nakaupo sa isang dulo ng lamesa. Patuloy na tumatayo para magdala ng mas maraming plato. Magsilbi ng tubig o mangolekta ng mga nauubos. Walang direktang humihingi sa akin. Pero sa bahay na iyon, alam ng lahat ang lugar ko. Ang mga tiyahin, ang mga kapitbahay na dumating para bumati, ay hindi tumitigil sa pagtingin sa tiyan ng hipag ko, na tumatango at nagsasabi na napakaswerte ni Mommy Pinty. May ilan pa nga na naglakas loob na sabihin. Sa harap ko, sa figure na iyan ni Zainab, siguradong lalaki ang bata. Sa isang lalaki sa pamilya, ang kinabukasan ay tiyak. Si Mommy Pinty, nang marinig iyon, ngumiti ng todo. Hindi niya kinumpirma, pero hindi rin niya itinanggi. Simpleng sinabi niya, sana nga. Sa bahay na ito, Net, nakatayo ako doon na may kubyerto sa kamay, nararamdaman ang bawat salita na parang tinik. Sa sandaling iyon, hindi pa ako nagbubuntis. Mahigit 1 taon na kaming kasal, pero hindi nagmamadali si Kong at ako. Bahagi dahil sa ekonomiya, bahagi dahil gusto kong maging ganap na malusog bago magkaroon ng anak. Pero sa mata ni Mommy Pinty, hindi na iyon desisyon ng mag-asawa, kundi isang dahilan para tingnan ako na may mas matinding paghamak. Pagkatapos ng hapunan na iyon, mas madalas siyang magbato ng mga pasaring. Isang araw, habang naglilinis ako ng gulay, nagbuntong hininga siya. May mga taong maswerte sa bahay na ito. Kakadating pa lang, at nagdadala na ng saya. Iba naman, matagal na dito, at wala pa rin. Isang araw, nang makita ang isang kapitbahay na dumaan kasama ang kanyang apo, nagkomento siya, ang babaeng hindi magkaanak, ay problema. Minsan ay mas direkta pa siya. Habang naghahapunan sa harap ng asawa ko, sinabi niya,
Ang babaeng matagal magbuntis ay walang silbi. Ang pakasal sa kanya, para lang hindi niya matupad ang kanyang tungkulin, ay parang pagkakaroon ng plorera na palamuti. Sa tuwing may nangyayaring ganoon, yumuyo ko si Kong at kumakain ng tahimik o nagpapalit ng usapan, kahit minsan, ay hindi niya ako ipinagtanggol. Ngumiti ako ng mapait at sinabi ko sa sarili ko na hindi sulit ang magtalo, pero sa loob, masakit na sabihin iyon ng mga estranghero. Mas mahirap pa, pero nanggaling sa taong kailangan kong tawaging inaaraw-araw. Mga 2 buwan pagkatapos, nalaman kong buntis ako. Nang makita ko ang positibong resulta sa test, nanginginig ako sa tuwa, hindi para patunayan ang kahit ano sa sinuman, kundi dahil anak ko ito. Isang maliit na buhay na talagang dumating sa akin. Naisip kong sabihin kay Kong kinagabihan, para magkasama kaming magsaya, at simulan ng pagpaplano. Pero sa paanong paraan, ang balitang iyon, na dapat sana'y mainit, ay naging malamig sa bahay na iyon. Nang sabihin ko kay Mommy Pinty, halos hindi niya tiningnan ang pregnancy test at tinanong ako na may ganap na patag na boses. Nagpa-ultrasound ka na ba? Hindi pa po. Nay, masyado pa pong maaga. Hindi pa po malalaman. Kumunot ang noo niya, at nagbitiw ng isang pangungusap na hindi ko kailanman malilimutan. Kung gayon, magdasal ka, na hindi ito isa pang walang silbi. Natigilan ako sa gitna ng kusina. Walang pagbati, walang payo para mag-ingat ako. Samantalang sa pagbubuntis ng hipag ko. Ipinagdiriwang niya ang bawat pagkain. At bawat hakbang na ginagawa niya. Ang anak ko, nakakadating lang, ay sinalubong na ng pagdududa at kalamigan, na parang kailangan niyang patunayan ang kanyang halaga, mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina. Mula ng araw na iyon, mas naging halata ang pagmamayabang ni Zainab. Sa harap ng iba, nananatili siyang matamis, pero kapag kami lang sa kalagitnaan ng usapan, palagi siyang nakakahanap ng paraan, para saktan ako. Minsan, habang nagbabalat ako ng prutas, hinawakan niya ang tiyan niya at tiningnan ako, ngumiti. Sa bahay na ito, ang unang dumating ang may halaga. Isang maling hakbang, at habang buhay kang maiiwan. Hindi ako sumagot. Patuloy akong naghugas ng kutsilyo ng tahimik. Pero pakiramdam ko'y may bato sa lalamunan ko. Sa mga sumunod na pagkain, mas kapansin-pansin ang pagkakaiba. Ang hipag ko, hindi pinapakilos ni Mommy Pinty. Hindi nagluluto, hindi naglilinis ng lamesa. Pinag-grocery siya. Tinatanong sa bawat sandali kung ano ang gusto niyang kainin o inumin. Ako naman, kahit na nagbubuntis din, kailangan kong ipagpatuloy ang parehong gawain at mas marami pa. Pinasan ni Mommy Pinty sa akin ang lahat ng trabaho sa kusina, sa dahilan na, kailangan mag-ingat ni Zainab. Ikaw, sa kaunting iyan, huwag kang magreklamo. Isang araw, dumating ako galing trabaho, na pagod. May pagduduwal, at bahagyang sakit sa puson. Naglakas loob ako at humingi ng pahintulot kay Mommy Pinty kung pwede kaming mag-order ng take-out na hindi ako maayos para magluto. Pagkarinig niya nito, tumigas ang kanyang mukha at sinigawan ako sa gitna ng bahay. Ang pagbubuntis ay hindi ka ginagawang reyna. May 4 akong anak at sa umaga, pumupunta ako sa palengke. Sa hapon, nagluluto ako at sa gabi, naglalaba. At ikaw, sa kaunting iyan, iniisip mo na ang sarili mo ay malaking ginang. Nakatayo ako doon na hawak pa rin ang bag, may buhol sa lalamunan, hindi makapagsalita. Ang asawa ko, na nasa sala, narinig ang lahat, pero nanatiling tahimik. Ang hipag ko, nakaupo sa sofa, umiinom ng espesyal na shake para sa buntis. Tiningnan ako ng palihis, at pagkatapos ay umiwas ng tingin, na parang hindi siya ang kinakausap. Dahil sa mga bagay na ito, nagsimula akong makaintindi ng isang masakit na katotohanan. Sa bahay na iyon, ang anak ko, bago pa man ipanganak, ay itinuturing ng talunan. Mula ng araw na naintindihan ko na ang anak ko ay itinuturing na talunan bago pa man ipanganak, nagsimula akong tingnan ang lahat sa bahay na iyon ng iba. Hindi na iyon ang inosenteng tingin ng isang taong nagpapatawad sa salitang pasensya. Nagsimula akong mapansin ang bawat paboritismo, bawat masakit na salita, bawat maliit na kilos na nagtatago ng malamig na kalkulasyon. Hindi na nga nag-abalang magtago si Mommy Pinty. Lahat ng mabuti at masustansiyang pagkain sa bahay ay default para kay Zainab. Bawat umaga, ipinaghahanda niya ito ng espesyal na mangkok ng oatmeal o mainit na taho. Sa tanghali, masabaw na tinolang manok na maraming malunggay para pampagatas. Sa gabi, imported na maternal milk. Ang prutas ay kailangang pinakamahal. Pagbalik niya galing palengke,
Inilalagay niya ang mga bag sa lamesa ng maingat at tatawagin. Zainab, halika. Dinalhan kita ng Korean strawberries at shine muscat grapes na pinakamagandang kalidad. Ang isang buntis ay kailangang kumain ng mabuti para maging malakas at malusog ang bata. Samantala, ako, nabuntis din, manugang din niya, ay kailangan pang nasa sulok, naghuhugas ng bigas, naglilinis ng gulay, at nagluluto na parang estranghero. Hindi naman sa hinihingi ko ang parehong lambing na ibinibigay sa hipag ko. Ang masakit ay ang pagkakaiba, ay napakalinaw, napakasadyang gawin. Minsan, pagbalik galing trabaho, dumaan ako sa botika para bumili ng prenatal vitamins at iron, dahil lately ay madalas akong nahihilo. Pagkalapag ko ng bag ng gamot sa lamesa, tiningnan ito ni Mommy Pinty ng palihis, at sinabi ng may paghamak. Gaano kakalaki ang kinikita mo sa isang buwan, para maibigay mo ang mga luho na ito? Nakikinabang ka na nga sa amin, at nagpapanggap ka pa na ginang. Naramdaman ko na parang nalulunod ako. Ang pera para sa mga bitamina na iyon, ay akin. Ang sahod ko ay buo kong ibinibigay sa bahay bawat buwan ng walang palya. Pero dahil hindi ko alam kung paano siya lambingin, o maging kasing mapagbiro ni Zainab, lahat ng ginagawa ko ay mali, lahat ay nakakainis sa kanya. Parehong bahay, dalawang manugang, ang isa ay kayamanan, at ang isa ay pabigat. Sa panahong iyon ko nagsimulang mapansin na may iba pang nangyayari sa bahay na iyon. Hindi lang ito simpleng paghamak, kundi isang long-term plan na may napakalinaw na layunin. Naaalala ko ang isang hapon na umuwi ako ng mas maaga kaysa sa karaniwan dahil nawalan ng kuryente sa opisina. Pagpasok ko, nakita kong bukas ang ilaw sa kusina. Sa loob, narinig ko si Mommy Pinty at Zainab na nag-uusap. Akmang papasok na ako nang marinig ko ang isang pangungusap mula kay Mommy Pinty na nagpatigil sa akin. Mahina ang boses niya, pero bawat salita ay puno ng kalkulasyon. Kailangan nating siguraduhin ang bahay na ito para sa apo ko, ang tagapagmana. Hindi natin ito pwedeng hatiin sa kahit sino. Natigilan ako sa tabi ng pinto, malamig na parang yelo. Pagkatapos ay narinig ko ang malambing at kontentong boses ni Zainab. Huwag kang mag-alala, Nay. Naiintindihan ko. Ang akin ay akin. Hindi ko ito hahayaang makawala. Nagpatuloy si Mommy Pinty. Sa pagkakataong ito, mas malinaw. Ang ari-arian ng pamilyang ito ay kailangang planuhin ng mabuti. Hindi natin pwedeng hayaang masyadong maraming tao ang makialam at komplikaduhin ang lahat. Nandoon pa rin ako na may malamig na kamay. Hanggang noon, naisip ko na ang kanyang paboritismo ay dahil sa pagbubuntis. Sa kanyang bulag na pananampalataya sa isang apo na hindi pa ipinanganak, pero hindi lang iyon. Sa kanyang isip, ang mga apo, ang pagtrato sa kanyang mga manugang, lahat ay konektado sa ari-arian, sa pagpapanatili ng bahay. Hindi ko na kailangang marinig pa, para malaman kung sino ang tinutukoy niya sa masyadong maraming tao. Mula ng araw na iyon, nagsimula akong obserbahan ang bawat kilos at bawat salita ng may pagdududa, at habang mas tinitingnan ko, mas napansin ko ang pagbabago kay Kong. Dati, kahit papaano, tinatanong niya ako kung paano ako. Pinapaalala niya sa akin na kumain sa tamang oras, pero sa panahong iyon, halos lahat ng kanyang atensyon ay umiikot sa kanyang ina, at sa kanyang hipag. Kung magreklamo si Mommy Pinty kung gaano siya kapagod sa pag-aalaga kay Zainab, tumatakbo siya para bilhan ito ng mga bagay. Samantala, nang magkaroon ako ng lagnat at nanatili sa kama, halos hindi siya sumilip sa pinto para magtanong ng mabilisan. Uminom ka na ba ng gamot mo? Lumalaki ang distansya sa pagitan namin bawat araw. Ang pinakamasakit sa akin ay hindi ang kanyang kawalang interes, kundi ang kanyang piling kawalang interes. Kaya niyang mag-alala sa pagbubuntis ng hipag niya. Kaya niyang sundin ang kanyang ina sa lahat, pero ang nangyayari sa akin ay isang bagay na kailangan kong lutasin mag-isa. Isang gabi pagkatapos muling banggitin ni Mommy Pinty ang usapin ng tagapagmana sa hapunan, hindi ko na kinaya, at tinanong ko si Kong sa aming kwarto. Paano kung mayroon akong babae? Ano? Nakatingin siya sa mobile phone. Pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, sumagot siya na may kawalang interes na nagpalamig sa aking dugo. Kung lalaki, mas mabuti. Kung hindi, hindi rin naman gaanong mahalaga. Hindi mahalaga para kanino? Para sa'yo o para sa nanay mo? Tanong ko. Pinatay niya ang mobile phone na naiinis at humarap sa akin. Huwag kang masyadong madrama. Ang ibig kong sabihin, lalaki man o babae. Anak natin iyan, pero kung lalaki,
Mas masaya ang nanay ko. Iyon lang. Mukha itong inosenteng sagot, pero naintindihan ko ng perpekto. Hindi siya kakampi ko. Hinahanap lang niya ang pinakamahinahong paraan para patahimikin ako. Sa loob, ang damdamin ng kanyang ina, ang mas mataas sa lahat. Ang usapang iyon ang nagbukas, ng lubusan sa aking mga mata. Sa bahay na iyon, hindi lang ako mag-isa sa harap ni Mommy Pinti at ni Zainab, mag-isa ako sa sarili kong kasal. At pagkatapos ay nangyari ang isang bagay, na hanggang ngayon ay nagpapalamig sa akin. Isang umaga ng weekend iyon. Pinapunta ako ni Mommy Pinti sa kusina para kumuha ng gulay. Nasa tabi si Zainab ng lababo. May maliit na baha ng tubig sa sahig, sapat para madulas. Karaniwan, napakaingat niya at nililinis niya ang anumang natatapon. Pero ng araw na iyon, pagkakita niya sa akin na pumasok, umalis siya sa gilid, tiningnan ako ng palihis, at yumuko na nagpapanggap na kukuha ng trapo. Umapak ako at nadulas. Bumagsak ako ng malakas, at instinct lang ang nagawa ko ay yakapin ang tiyan ko. Matinding sakit ang kumalat sa tiyan ko, at nawalan ako ng hininga. Nanatili akong nakaupo sa malamig na sahig. Bumibilis ang tibok ng puso. Blanko ang isip. Yakap ang tiyan habang pilit humihinga. Si Zainab, na nasa tabi ko, hindi gumalaw para tulungan ako. Binuka lang niya ang bibig, at sumigaw, na may pekeng pagtataka. Ay, V, anong nangyari sa'yo? Pumasok si Mommy Pinti na tumatakbo, at nang hindi man lang nakita kung ano ang nangyari, sinaway ako. Ano ba ang ginagawa mo? Itinaas ko ang ulo ko, at itinuro ang baha ng tubig. May tubig. Nadulas ako. Pero siya, sa halip na tanungin ako kung nasaktan ako, ay sumigaw. Hindi ka nag-iingat, at sinisisi mo pa ang iba. Tingnan mo si Zainab, sa kabila ng pagbubuntis niya, wala siyang nangyari. At ikaw, sa kaunting iyan, nag-iingay ka na. Naiwan ako doon na may mga kamay sa aking tiyan. Tinitingnan si Mommy Pinti at pagkatapos si Zainab, na nasa tabi pa rin ng lababo, na may hindi mabasa na ekspresyon. Matinding lamig ang dumaloy sa loob ko. Ang pisikal na sakit ay lilipas, pero ang katotohanan na nakita ko sa sandaling iyon ay hindi ko kayang balewalain. Mula sa sandaling iyon, naintindihan ko na hindi ko na pwedeng pagkatiwalaan ang pamilyang iyon. At ang pinaka nakakatakot ay wala akong ideya na ang susunod na mangyayari ay mas malupit. Pagkatapos ng pagkahulog, nagsimula akong mamuhay sa isang estado ng pagbabantay at patuloy na pagkapagod. Patuloy ang sakit sa puso ng pabago-bago. Kaya kinabukasan ay nagpaalam ako sa trabaho para pumunta sa doktor. Hindi ko sinabi sa sinuman. Sinabi ko lang kay Kong na gusto kong magpa-check up para makampante ako. Tumango lang siya, nang hindi man lang nagtatanong. Si Mommy Pinti naman, tiningnan ako ng palihis, at sinabi ng malamig. Kung gayon, bilisan mo at bumalik ka agad, dahil marami pang gagawin sa bahay. Mag-isa akong pumunta sa ospital. Habang naghihintay sa gynecology ward, nakita ko ang ibang babae na kasama ang kanilang mga asawa, ang kanilang mga nanay. May nagdadala ng tubig, may tumutulong sa kanila na umupo. Bigla akong nakaramdam ng buhol sa lalamunan. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa sandaling iyon, naintindihan ko kung gaano kalungkot ang nararamdaman ng isang buntis na babae kapag wala siyang kamay na mahahawakan. Maingat akong sinuri ng doktor. Sa kabutihang palad, hindi naman malubha ang epekto ng pagkahulog sa pagbubuntis. Pero inirekomenda niya ang matinding pahinga, pag-iwas sa stress, at pagkabigla. Nang marinig ko iyon, sa wakas ay nakahinga ako ng maluwag. Pagkatapos ay kinuha ng doktor ang resulta ng ultrasound, at may ngiti, sinabi niya ng mahina. Okay na okay ang sanggol. Nga pala, babae ito. Tiningnan ko ang black and white na screen, ang maliit na anyo na tahimik na nakahiga sa tiyan ko, at napuno ang aking mga mata ng luha. Isang babae, ang anak ko. Hindi ko alam kung bakit, pero nakaramdam ako ng matinding lambing. Hindi ako nadismaya, o naramdaman na mas mababa ang anak ko, sa sinuman dahil babae siya. Para sa akin, ang tanging mahalaga ay malusog siya. Nanatili ako ng ilang minuto pa, na nakaupo sa pasilyo, na may isang kamay sa tiyan. Nang tahimik na ipinangako sa kanya, na kahit anong isipin ng mundo. Siya ang pinakamahalagang bagay, na ibinigay sa akin ng buhay. Pero ang maliit na kagalakan na iyon ay nawala pagdating ko sa bahay. Pagpasok ko, napansin ko ang kakaibang kapaligiran. Sa sala, naririnig ang tawanan at masiglang usapan. May platito ng prutas sa lamesa at ilang bag ng pastries.
Bago ko maintindihan kung ano ang nangyayari, lumabas si Mommy Pinti ng bahay na may mukha ng kaligayahan na hindi ko pa nakikita sa kanya. Pagkakita niya sa akin, sumigaw siya. Sakto lang, kinumpirma lang ng doktor na lalaki ang kay Zainab. Natigilan ako sa pinto. Sa loob, nakaupo si Zainab sa sofa na may isang kamay sa tiyan at isang ngiting pinipigilan. Ang tatay ng asawa ko, ang bayaw kong si Slater, at maging si Kong ay nakaupo sa paligid niya. Hindi ito isang malaking party, pero halata na may mahalagang ipinagdiriwang ang pamilya. Humakbang si Mommy Pinti patungo sa ilang kamag-anak na bumisita at sinabi, puno ng pagmamalaki. Sabi ko na nga, sa matulis na tiyan na iyan, dapat na itong maging tagapagmana. Sa wakas, magkakaroon na ng supling ang pamilyang ito. Nanatili ako doon, nahawak ang folder ng medical results, at isang malamig na pakiramdam ang kumalat sa aking katawan. Pareho kaming pumunta sa doktor ng araw na iyon. Pareho kaming may dalang balita tungkol sa aming mga anak. Pero sapat na ang isa ay lalaki at ang isa ay babae, para maging ganap na magkaiba ang kanilang halaga. Noon, tila naalala ni Mommy Pinti ang presensya ko, bigla siyang humarap at tinanong ako, direkta, nang walang niisang, kumusta ang konsultasyon? Ano ang sinabi sa iyo ng doktor, lalaki o babae? Mahigpit kong hinawakan ang folder. Nanahimik ang buong sala, nakatingin sa akin. Siguro, lahat sila ay naghihintay ng sagot ko. Tumingin ako sa paligid, at na may kalmado na ikinagulat ko mismo. Sumagot ako. Sinabi ng doktor na babae ito. Nalamig ang kapaligiran. Ang ngiti ni Mommy Pinti ay agad na nawala na parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Tiningnan niya ako ng matalim na may halong pagkadismaya at inis, at nagbitiw ng isang kakilakilabot na pangungusap. Kung gayon, ano ang ginagawa mo dito, na sumasakop sa espasyo? Akala ko, mali ang narinig ko. Nanatili akong walang galaw. Sinusubukang iproseso ang kanyang mga salita, pero hindi niya ako binigyan ng oras. Tumayo siya sa harap ko, na may boses na mas maasim kaysa kailanman. Ang isa ay nagdadala ng tagapagmana ng pamilyang ito, at ang isa, isang babae. Hindi ito isang ampunan para tanggapin ang lahat. Si Zainab, na nakaupo sa tabi niya, ay humagikgik. Isang baluktot ng ngiti, na hindi ko kailanman malilimutan. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Tiningnan ako mula ulo hanggang paa at sinabi, na parang wala lang. Ang bahay na ito ay nangangailangan ng tagapagmana, hindi ng mas maraming pasanin. Ang mga salitang iyon ay parang patalim. Lumingon ako para tingnan si Kong. Umaasa akong sasabihin niya ang kahit ano, isang salita ng pagtatanggol, isang kilos ng katarungan, o kahit man lang ng pagkaasiwa sa paraan ng paninira sa kanyang asawa ng kanyang ina at hipag, pero hindi. Nanatili siyang tahimik na nakatingin sa sahig. Ilang segundo pagkatapos, nagsalita siya na may mabagal at malamig na boses. Marahil ay mas mabuti na umuwi ka muna sa magulang mo ng isang panahon. Tiningnan ko siya na hindi makapaniwala sa narinig ko. Pinapalayas mo ako, Kong. Hindi sumagot si Kong. Umiwas siya ng tingin. Ang kanyang katahimikan ay mas masakit kaysa sa anumang salita. Nang makita na nagsalita ang kanyang anak, lalong lumakas ang loob ni Mommy Pinti. Tumayo siya ng biglaan, itinuro ang pinto, at sumigaw para marinig ng lahat. Oo, umalis ka ngayon din. Hindi ko susuportahan ang dalawang tiyan sa bahay na ito. Ang nagdadala ng lalaki ay mananatili, pero ang tulad mo ay umuwi sa nanay niya para manganak. Naiwan ako doon na may nakakakapit na puso. Sa isang sandali, nawala ang lahat ng tunog sa paligid ko. Nakita ko lang ang kanilang mga mukha. Si Mommy Pinti na galit, si Zainab na kontento, si Kong na nakayuko at ang bahay na iyon. Ang lugar na napakasakit kong pinaghirapan, kung saan napakarami kong tiniis, ay biglang nagpakita bilang isang lugar na hindi kailanman naging akin. Hindi ako umiyak. Kakatwa. Nang itulak ako sa sukdulan, hindi ako nakaiyak. Tumangulang ako ng bahagya at tahimik na nagtungo sa aking kwarto. Kinuha ko ang luma kong maleta, nilagay ang ilang damit, ang mga papeles ng doktor at ang aking personal na gamit, nang walang paliwanag, nang walang pagmamakaawa. Naintindihan ko na sa bahay na iyon, ang pagsasalita pa ay magsisilbi lang para maging katawa-tawa ako. Nang lumabas ako muli dala ang maleta, nandoon pa rin silang lahat. Walang pumigil sa akin, walang nagtanong. Tumigil ako sa gitna ng sala, at dahan-dahan silang tiningnan lahat, na parang nilalagyan ko ang kanilang mga mukha sa aking alaala. Pagkatapos, na may napakalumanay, pero malinaw na boses, sinabi ko,
Simula ngayon, wag niyo na akong tawagan para bumalik. Suminghot si Mommy Pinty. Iwinaglit ni Zainab ang kanyang mukha, na may ngiti pa rin sa kanyang labi. Si Kong ay nanatiling tahimik. Ang katahimikan na iyon ay duwag hanggang sa huli. Lumabas ako sa pinto. Ang sikat ng araw ay nagbulag sa akin, pero sa loob ay naramdaman ko lang ang matinding lamig. At sa mismong sandaling iyon, nang palayasin ako sa bahay na iyon, nagsimulang mabuo ang isang ideya sa aking isip. Isang ideya na 3 araw lang pagkatapos ay magpapabayad sa buong pamilya ng asawa ko ng napakalaking halaga. Dumating ako sa bahay ng mga magulang ko nang magsisimula ng magdilim. Binuksan ng nanay ko ang pinto at nang makita ang maleta sa kamay ko, namutla siya. Hindi siya nagtanong agad. Kinuha lang niya ang bag ko. At pinapasok ako na parang natatakot na kung mananatili ako ng 1 minuto pa sa labas ay masisira ako. Ang tatay ko, na umiinom ng tsaa sa sala, ay biglang tumayo. Ang kanyang tingin ay bumaba sa aking mukha at tumigil sa aking tiyan. Sapat na iyon. Siguro pareho silang naintindihan na hindi ako bumalik na may maleta ng walang dahilan. Hindi ako umiyak agad. Umupo ako na magkadikit ang mga kamay, hanggang sa pumuti ang aking mga buko, at dahan-dahan kong sinabi ang lahat sa kanila. Kinausap ko sila tungkol sa pagkahulog sa kusina, sa pagpunta sa doktor, sa balita na nagdadalang tao ako ng babae, at sa mga salita ni Mommy Pinty, ng hipag ko, at ni Kong. Habang nagsasalita ako, namumula ang mga mata ng nanay ko. Ang tatay ko ay nanatiling tahimik na tuwid ang likod, at nanginginig ang mga kamay sa lamesa. Siya ay isang tahimik na tao, ngunit kapag nagagalit talaga siya, ang kanyang katahimikan ay mas malalim pa. Nang matapos akong magkwento, pinunasan ng nanay ko ang kanyang mga luha gamit ang gilid ng apron at sinabi na may basag na boses. Anak ko, paano nagkaroon ng ganoong kasamang tao? Matagal bago nagsalita ang tatay ko. Nang magsalita siya, mabigat ang boses niya, parang bato. Simula ngayon, ito na ang bahay mo, at walang sinuman ang magpapalayas sa iyo dito. Sapat na ang pangungusap na iyon para magkaroon ako ng buhol sa lalamunan. Kanina pa ako nagpipigil sa buong araw. Sinusubukang hindi bumagsak. Pero nang marinig ko ang tatay ko, sa wakas ay naramdaman ko na mayroon akong ligtas na lugar, na babagsakan. Pumunta ang nanay ko sa kusina, nagpainit ng 1 mangkok ng sabaw, naghanda ng hapunan, at pinilit akong kumain, at uminom ng 1 baso ng gatas. Gumagalaw siya ng balisa. Pero ang kanyang kapayakan ay nagbigay ng ginhawa sa aking kaluluwa, ang pakiramdam na nag-aalala sila sa akin, na inaalagaan nila ako, na maging pamilya. Matagal ko nang hindi nararamdaman iyon. Nang gabing iyon, humiga ako sa aking lumang kama. Sa kwarto ko noong kabataan. Hindi ito malaki o marangya. Pero ang amoy ng malinis na kumot, ang tunog ng bentilador, at ang tahimik na hakbang ng nanay ko sa pasilyo, ay dahan-dahang nagpakalma sa akin. Inilagay ko ang 1 kamay sa aking tiyan, at ipinangako sa aking anak na hindi na kami titira sa bahay na iyon. Pero pagkapikit ko lang, nagsimulang umikot ang aking isip. Ang mga salita ng hapong iyon ay paulit-ulit sa aking ulo. Malamig na parang karayom. Paglampas ng 9:00 ng gabi, nag-vibrate ang telepono ko. Tiningnan ko ang screen, at nakaramdam ako ng kurot sa puso. Hindi si Kong o si Mommy Pinty, kundi si Slater, ang bayaw ko. Nagulat ako. Simula nang dumating ako sa pamilyang iyon, si Slater ay palaging ang pinakatahimik. Hindi siya kasing brutal ng kanyang ina, o sumasama sa mga atake ni Zainab, pero hindi rin siya nagpakita ng kalapitan, o kumampi sa akin. Ang aming relasyon ay purong formal, kaya ang tawag niya sa ganoong oras ay kakaiba, nakakabahala. Nag-alinlangan ako ng 1 sandali, bago sumagot. Sa kabilang linya, may katahimikan sa loob ng ilang segundo, na nabasag lang ng mabigat na paghinga. Pagkatapos, ang boses ni Slater ay lumabas, mas mabigat kaysa sa karaniwan. V, alam mo ba kung may nakikipag-ugnayan kay Zainab lately? Umupo ako sa kama. Ang tanong ay napakabigla, napakalayo sa aking inaakala, na nawalan ako ng salita. Kumunot ang noo ko, at tinanong ko ng mahina, bakit mo tinatanong iyan? Muling katahimikan. Isang katahimikan na napakakapal na pakiramdam ko'y pinipigilan ni Slater ang kanyang mga ngipin para makapagsalita ng mga susunod na salita. Sa wakas, bumaba ang kanyang boses at tila bawat pantig ay nahihirapan siyang bigkasin. Pinaghihinalaan ko na ang batang iyan ay hindi akin. Natigilan ako. Kung sinabi niya sa akin ilang araw bago, naisip ko na kalokohan iyon, isang pagtatalo ng mag-asawa.
Pero pagkatapos ng lahat ng naranasan ko, pagkatapos makita kung paano sinamba ng buong pamilya ang pagbubuntis ni Zainab na parang isang kayamanan, ang pangungusap na iyon ay nagkaroon ng ganap na magkaibang kahulugan. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko na naririnig ko sa aking dibdib. Hindi ako agad nag-react. Huminga ako ng malalim. Sinusubukang manatiling kalmado. Mayroon ka bang ebidensya? Tumawa si Slater ng mapait. Pagkatapos ay nagsimula siyang magkwento ng pautal-utal, na parang bawat salita ay kumukuha ng bahagi ng kanyang dignidad. Sinabi niya na sa mga nakaraang buwan, nagbago si Zainab, palaging nakadikit sa kanyang mobile phone, kahit sa banyo. Dati, sinasabi niya ang lahat, pero lately ay misteryo siya. Minsan, lumalabas siya sa balkonahe hating gabi, para mag-text. Iba naman, ginagamit niya ang dahilan ng pagpunta sa doktor, para umuwi ng mas huli kaysa sa karaniwan. Sinabi niya na sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na mga pagbabago sa mood iyon ng pagbubuntis, pero bawat araw, mas lumalaki ang kanyang hinala. Nabasag ang kanyang boses. 1 linggo na ang nakalipas. Aksidente niyang nakuha ang mobile phone nito. Agad na inagaw ni Zainab mula sa kanyang kamay. Pero nagkaroon siya ng oras para makita ang isang pangalan, Sian. Sa sandaling iyon, nilamig ang aking likod. Ang pangalan na iyon, Sian, ay parang karayom na tumutukoy sa isang hinala na mayroon ako, pero hindi ko kailanman naglakas loob na pangalanan. Kilala ko ang isang Sian. Hindi kami magkaibigan, pero alam ko na siya ay isang mahalagang investor sa real estate company, kung saan nagtatrabaho ang matalik kong kaibigan, si Elena, isang mayaman na lalaki, na may reputasyon bilang babaero, at madalas na lumilitaw sa mga pulong na sinasabi sa akin ni Elena. Mahigpit kong hinawakan ang telepono. Bigla, isang mabilis na alaala ang pumasok sa aking isip. Kamakailan, nakipagkita ako kay Elena sa isang coffee shop malapit sa kanyang opisina. Nakasuot siya ng malaking sombrero at face mask, at mabilis na sumakay sa isang itim na kotse na naghihintay sa kanya. Sa sandaling iyon, naisip ko na nagkamali ako, o mayroon siyang errand sa lugar. Hindi ko kailanman naisip na ang detalyeng iyon, na tila walang kabuluhan, ay babalik sa akin sa mismong sandaling iyon. Nanatili akong tahimik, habang nagsisimulang magkasya ang mga piraso sa aking ulo. Ang labis na pagmamayabang ni Zainab, ang bulag na paboritismo ni Mommy Pinty, ang batang tagapagmana, na siyang anting-anting ng pamilya, at ngayon ang pangalan ni Sian sa kanyang mobile phone. Bigla, wala nang tila nagkataon lang. Sa kabilang linya, nagsalita muli si Slater. Ang kanyang boses ay tila na mamaos, na parang bagong lunok niya ang mga baga. Kung hindi akin ang batang iyan, ang buong pamilya ko ay nagpapalaki ng isang ticking time bomb. Ipinikit ko ang mga mata ko. Hindi na ako nakaramdam lang ng galit. Nakaramdam ako ng nakakatakot na lamig at kalinawan. Naintindihan ko na, mula sa sandaling iyon, nagbago na ang lahat. Marahil ay dumating ang pagkakataon ko, pero sa pagkakataong ito, hindi ako aaksyon ng pabigla-bigla. Kailangan kong makasiguro. Kailangan ko ng ebidensya. At higit sa lahat, hindi ako aaksyon ng padalos-dalos. Nang gabing iyon, halos hindi ako nakatulog na nakahiga sa aking lumang kwarto, naririnig ang malalayong tahol ng aso at ang hangin na dumadaloy sa mga puno. Hindi tumitigil ang isip ko sa isang pangalan. Si Ann, kung dati iyon, marahil ay binaliwala ko iyon. Iniisip na nagpapalabis lang ako dahil sa sakit, pero ngayon hindi. Bawat pangyayari, bawat tingin, bawat salita sa mga nakaraang buwan ay nagkakasya ng may nakakatakot na kalinawan. Kinabukasan, maaga akong gumising. Habang inihahanda ng nanay ko ang almusal, nakaupo na ako sa gilid ng kama na hawak ang telepono. Hinanap ko ang pangalan ni Elena sa aking address book at, pagkatapos magalinlangan ng isang sandali, tinawagan ko siya. Si Elena. Siya ang matalik kong kaibigan, mula sa kolehiyo. Sinasabi namin ang lahat sa isa't isa. Nagtatrabaho siya sa Departamento ng Public Relations ng isang malaking real estate company at madalas niyang nakakasalamuha ang mga investor at negosyante, kabilang si Sian. Mabilis siyang sumagot. Anong nangyari, V? Ang aga mong tumawag. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy. Ikinuwento ko sa kanya ng pangkalahatan ang tawag ni Slater at ang hinala ko na may relasyon si Zainab kay Sian. Sa kabilang linya, nagkaroon ng ganap na katahimikan. At ang katahimikan na iyon ang nagpalamig sa aking puso. Alam kong hindi si Elena ang tipo ng tao na nakikialam sa buhay ng iba. Kung nanahimik siya, nangangahulugan iyon na hindi walang batayan ang aking mga hinala. Ilang segundo pagkatapos,
Bumuntong hininga siya, at bumaba ang kanyang boses. V, ayoko sanang makialam dito. Pero dahil tinatanong mo na ako, mas mahigpit kong hinawakan ang telepono. Dahan-dahang nagsalita si Elena. Pinipili ang kanyang mga salita. Totoo na may mistress si Sir Sian, isang babaeng may asawa. Hindi ito lihim. Pero sa industriya ay kumakalat ang tsismis. Sabi nila, buntis daw. Ipinikit ko ang mga mata ko. Kahit na inaasahan ko, ang marinig iyon mula sa kanya ay parang suntok. Hindi na ako nagtanong pa. Binuksan ko ang gallery ng mobile phone ko. Hinanap ang isang litrato ng nakaraang Pasko, pinutol ang mukha ni Zainab, at ipinadala sa kanya. Mas mababa sa 1 minuto. Pagkatapos, natanggap ko ang kanyang sagot. 3 salita. Oo, siya nga. Natigilan ako. Wala nang duda. Ang bata na inalagaan ni Mommy Pinti, na parang ginto. Ang bata na dahilan kung bakit ako pinalaya sa bahay. Ang bata na ginamit ng babaeng iyon bilang armas para pahiyain ako. Malamang ay walang ni isang patak ng dugo ng pamilyang iyon. Sinabi sa akin ni Elena, ang ilang karagdagang detalye, na nagpatunay sa aking mga hinala, na kinansela ni Sian, ang mahahalagang pulong sa huling minuto, na ang kanyang assistant ay nagmamanage ng ilang gastos, nang may malaking paglilihim at na ang ilan sa kanyang mga kakilala ay nagbubulungan tungkol sa isang buntis na mistress na kanyang sinusuportahan. Walang detalye na mag-isa ang ebidensya, pero magkakasama. Kinumpirma nila na ang mga hinala ni Slater ay hindi kabaliwan. Halos 10 minuto pagkatapos ibaba ang tawag kay Elena, tumunog muli ang telepono. Sa pagkakataong ito, si Mommy Pinti. Nakita ko ang pangalan niya sa screen at hindi ko na naramdaman ang takot na dati. Sumagot ako. Ang boses niya ay kagaya ng dati, matalim na parang labaha. Bilisan mo, at pumunta ka para pirmahan ang mga papeles, para palitan ang iyong tirahan. Ayoko na manatili kang konektado sa mga ari-arian ng pamilyang ito. Kung mananatili ka o aalis, magdesisyon ka. Dati, sinubukan kong ipaliwanag, o kahit man lang pagaanin ng sitwasyon. Pero sa sandaling iyon, pagkatapos ng aking natuklasan, nakaramdam lang ako ng kakaibang lamig. Nay, mas mabuti na mag-alala ka sa pag-aalaga ng iyong tagapagmana, sagot ko na may monotonous na boses. Nagkaroon ng pause. Pagkatapos ay sumigaw siya. Ano ang ipinahihiwatig mo? Pinagtatawanan mo ba ako? Ngumiti ako ng mapait, pero nang hindi halata sa aking boses. Hindi, sa lahat. Sinasabi ko lang na ito ay napakahalaga. Dapat kang mag-ingat. Nagsimula siyang mang-insulto ng dati. Nabastos ako. Walang utang na loob. Nagtatampo. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko siya pinatapos. Binabaan ko siya ng telepono. Nang mamatay ang screen, naintindihan ko na hindi nanginginig ang aking kamay. Sa unang pagkakataon, mula nang maging manugang niya ako, hindi na ako natatakot sa kanya. Marahil ay kapag ang isang tao ay itinulak sa limitasyon, kapag wala na siyang mawawala, ang mga insulto ay tumitigil na maging mabigat. Nang hapong iyon, dumating si Slater sa bahay ng mga magulang ko. Nang sabihin ng nanay ko, na nasa pinto ang bayaw ko, lumabas ako sa porch na nagtataka. Nasa labas si Slater, na may gusot na damit, eye bags, at balbas ng ilang araw. Wala na ang kanyang karaniwang composure. Sa loob ng wala pang 2 araw, tila tumanda siya ng ilang taon. Binuksan ko ang pinto, pero hindi ko siya inanyayahan na pumasok. Nanatili kami sa entrada. Siya ang unang nagsalita na may mamamaos na boses. Hindi ako dumating para guluhin ka. Gusto ko lang makipag-usap. Tumango ako at dinala siya sa likod bahay, kung saan hindi kami maririnig ng mga magulang ko. Halos hindi kami tumigil. Direkta siya sa punto. Vi, kung tutulungan mo akong matuklasan ang katotohanan, ipinapangako ko sa iyo na magkakaroon ng hustisya. Tiningnan ko siya sa mata. Sa unang pagkakataon, hindi ko nakita sa kanya ang malayo kong bayaw, kundi ang kahihiyan at desperasyon ng isang taong nasa bingit. Pero kakatwa, hindi ako nakaramdam ng awa, tanging ganap na kalinawan. Hindi kita tutulungan. Tutulungan ko ang sarili ko. Dahan-dahan kong sinabi. Nanatili siyang tahimik. Siguro, naintindihan niya ang ibig kong sabihin. Hindi na lang ito usapin ng pagtataksil, ito ay tungkol sa akin, kung paano ako pinalayas, pinahiya, at tinrato na parang basura, para bigyan ng lugar ang isa pang pagbubuntis, kung ang katotohanan ay ang aking pinaghihinalaan. Kung gayon, ang buong pamilya ng asawa ko ay napasok sa isang malaking problema dahil sa sarili nilang kapabayaan. Hindi ko sinabi sa kanya ang plano ko ng detalyado.
Pero nang makita ko ang kanyang tingin at marinig ang kanyang boses, alam ko ang kailangan kong gawin. Hindi ako magpapatawag ng eskandalo o haharapin siya ng pasigaw. Hahayaan ko na ang katotohanan ay lumabas ng mag-isa. Sa tamang oras at lugar, sa harap ng parehong mga tao na nagalak sa aking pag-alis. Dahil alam ko na sa sapat na matibay na ebidensya, ang pamilyang iyon, na labis na nag-aalala sa panlabas na anyo, ay guguho sa isang iglap. Nang mismong hapong iyon, pagkatapos umalis ni Slater, hindi ako makatigil. May mga katotohanan na kapag lumabas, ay pipigilan kang ipagpatuloy ang pamumuhay na parang walang nangyari. Pero alam ko rin na ang mga hinala ng isang pinagtaksilan na asawa, ang mga tsismis at ang mga malabong mensahe ay hindi sapat. Kailangan kong makita ng sarili kong mga mata. Kailangan din itong makita ni Slater. Sa ganoong paraan, walang lugar para sa pagdududa. Kinabukasan ng gabi, nagpadala sa akin si Slater ng maikling mensahe. Sabi ni Zainab, pupunta siya sa ginekologo. Pero kakaiba ang suot niya. Pwede ka bang pumunta? Tiningnan ko ang screen ng ilang segundo. Nagpalit ng damit at sinabi sa nanay ko na may kaibigan akong makikipagkita. Pagkalabas, mabilis ang tibok ng puso ko, pero kakatwa ang aking isip. Ang sakit ay nagbago sa isang bagay na mas malamig kaysa sa galit. Naghihintay si Slater sa akin sa dulo ng kalye, sa kanyang lumang kotse. Mayroon siyang nanlulumong mukha at namumulang mata. Halos hindi siya nagsalita. Sinabi lang niya sa akin na umalis si Zainab 10 minuto na, ang nakalipas na may dahilan, na pupunta sa isang klinika sa kabilang dulo ng lungsod. Tumango ako. Sinundan namin siya sa isang ligtas na distansya. Madilim ang mga kalye at maraming trapiko sa EDSA, pero nakilala ko agad ang grab car na sinasakyan ni Zainab. Nakaupo ako sa likod ni Slater na mahigpit ang hawak sa mga kamay. Iniisip lang na sa gabing iyon sa wakas ay makikita ko ang totoong mukha ng babaeng iyon. Hindi huminto ang kotse ni Zainab sa anumang klinika. Nagtungo ito sa sentro, sa isang kalye na puno ng mga luxury hotel. Sa sandaling iyon, pareho kaming nanahimik. Walang sinuman sa amin ang nagsalita, pero pareho naming alam na ang isang buntis na babae ng ilang buwan na nagsisinungaling sa kanyang asawa. Napupunta siya sa doktor, at nauwi sa isang lugar na may mga hotel sa ganoong oras, ay hindi simpleng hinala. Binagala ni Slater ang takbo. Nakita ko kung paano tumigas ang kanyang likod. Huminto ang kotse sa harap ng pasukan ng isang kilalang hotel. Agad kong nakilala ang gintong karatula. Bumaba si Zainab. Hindi na siya lumalakad ng pa-slow motion na kagaya sa bahay. Nakasuot siya ng maluwag na damit na nagtatago ng kanyang pagbubuntis. Pero naka-makeup siya, maayos ang buhok at may bracelet na hindi ko pa nakita sa kanya. Ilang segundo pagkatapos, isa pang itim na kotse ang huminto. Mula sa likod na upuan, bumaba ang isang lalaki. Si Sian. Kahit na inaasahan ko, nakaramdam ako ng kilabot nang makita siya. Lumapit ang lalaki sa kanya, nang walang pag-iingat. Si Zainab, nang makita siya, ngumiti. Isang ngiting ibang-iba, sa mga ibinibigay niya sa akin. At pagkatapos, sa harap ng aming mga mata, hinawakan niya ang kanyang braso ng ganap na natural. Na parang ito ay isang nakasanayan. Hindi ito formal na kilos. Ito ay kilos ng dalawang tao, na lubos na nagkakakilala. Sa tabi ko, narinig ko ang pagngangalit ng ngipin ni Slater. Abala na siyang bumaba sa kotse, pero mahigpit kong hinawakan ang kanyang braso. Hindi mo ba gustong manatili ako dito at tumingin? Sinigawan niya ako na may namumulang mata. Kailangan mo ng katotohanan. Hindi away. Mahina akong sinabi. Kung pupunta ka ngayon, magiging eksena lang iyon ng selos. Pero kung mananatili kang kalmado, makakakuha tayo ngayon ng isang bagay na hindi nila maitatanggi. Huminto si Slater. Nag-take advantage ako para kunin ang mobile phone ko at mag-record. Medyo nanginginig ang aking kamay, pero maayos kong na-focus. Ni-record ko kung paano sila pumasok sa hotel, kung paano sila nagbubulungan at kung paano sila magkasamang nagtungo sa elevator. Ni-record ko ang plaka ng kotse, ang pagbati ng porter, at ang digital clock sa entrance. Alam kong bawat detalye ay magiging mahalaga, hindi para gumawa ng eskandalo ngayon, kundi para walang sinuman ang makapagtatwa sa katotohanan sa bandang huli. Nang magsara ang mga pinto ng elevator, tila bumagsak si Slater. Sumandal siya sa isang poste ng ilaw. Namumutla na parang kandila. Matagal bago siya nakapagsalita. Kaya pala talaga. Pinagmumukha niya akong tanga. Aniya na may basag na boses. Hindi ako sumagot.
Walang salita ang kailangan. Ang taong nasa harap ko ay hindi na ang malayo kong bayaw. Siya ay isang asawa na kakikita lang sa kanyang asawa na pumasok sa isang hotel kasama ang ibang lalaki, habang sa bahay ang buong pamilya niya, ay tinatrato siya, na parang reyna. Pero alam ko, na hindi sapat ang isang video. Sa isang pamilyang tulad ng sa asawa ko, maaari silang gumawa ng libong dahilan. Negosyo, pakikipagkita sa kaibigan. Kahit ano para iligtas ang mga panlabas na anyo. Para ibagsak sila, kailangan ko ng hindi matutulang ebidensya. Tiningnan ko si Slater at dahan-dahan kong tinanong, gusto mo bang malaman ang katotohanan hanggang sa huli? Itinaas niya ang kanyang ulo. Sa kanyang mga mata, may bahid pa rin ng pakikipaglaban. Paano? Paano kung hindi akin ang batang iyan? Nang gabing iyon, tinawagan ko ang isang dating kakilala na nagtatrabaho bilang nurse sa isang pribadong klinika. Hindi ko binigyan ng maraming detalye. Tinanong ko lang siya tungkol sa posibilidad na gumawa ng non-invasive prenatal paternity test. Sinabi niya na sa pamamagitan ng sample ng DNA ng ama at ng kasaysayan ng pagbubuntis, maaari itong gawin sa pamamagitan ng isang affiliated laboratory. Binabaan ko ang tawag at humarap kay Slater. Nanatili siyang may mukha sa kanyang mga kamay. Ilang sandali pagkatapos, ibinaba niya ang mga ito at sinabi, na parang wala siyang kaluluwa. Gagawin ko. Ano man ang resulta. Kailangan kong malaman. Makalipas ang 2 araw, dumating ang mga resulta. Umupo kami sa isang maliit na coffee shop, sa isang liblib na mesa. Binuksan ko ang sobre. Mabilis kong binasa ang ulat, at huminto ako sa huling konklusyon. Walang relasyon ng pagiging magulang. Itinaas ko ang aking tingin. Tiningnan ako ni Slater at, sa aking ekspresyon, naintindihan niya ang lahat. Inagaw niya ang papel at habang binabasa niya, lalong namutla ang kanyang mukha. Bigla siyang bumagsak sa upuan, na parang nabali ang kanyang likod. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang buong pamilya ko ay humagikhik. Nagpapalaki siya ng anak ng iba. Tiningnan ko siya at kahit nakaramdam ako ng kurot ng awa, ang namayani sa akin ay ganap na kalamigan. Hindi lang nila pinapalaki, mahina kong sinabi. Pinalayas din nila sa bahay ang babae, na talagang nagdadala ng apo nila. Itinaas ni Slater ang kanyang ulo, at tiningnan ako. Tahimik kong tinupi ang ulat, at inilagay sa bag ko kasama ang video. Hindi ko pa balak ihayag ito. Ayoko lang na mapahiya sila ng pribado. Gusto ko na ang suntok ay maging napakalakas na ang lahat ng nagalak sa aking pag-alis ay kailangang masaksihan ng sarili nilang mga mata ang pagbagsak ng kanilang pamilya. Pagkatapos makuha ang video ng hotel, at ang resulta ng paternity test, wala akong ginawa agad. Sa katunayan, sadyang nanahimik ako. May mga suntok na, kung ibibigay ng masyadong maaga, ay magdudulot lang ng panandali ang sakit na maaaring iwasan, tanggihan, o takpan ng kalaban. Pero kung hihintayin mo ang tamang sandali, kapag sila ay nasa tuktok, sapat na ang isang suntok para sila ay bumagsak nang hindi man lang makapag-abot ng kamay. Sa bahay ng asawa ko, nagpatuloy ang buhay na parang walang nangyari. Si Mommy Pinty ay lumalabas sa kapitbahayan, na taas noo. Bawat umaga sa palengke, ipinagyayabang niya sa sinumang gustong makinig. Ang apo ko, ang tagapagmana ay paparating na. Kailangan nating magkaroon ng malaking pagdiriwang. Hindi bababa sa iyan ang karapat-dapat sa panganay ng pamilya. Pinapabati siya ng mga kapitbahay, at siya ay bumubuga ng pagmamalaki, na parang hawak na niya ang mundo sa kanyang mga kamay. Nalaman ko ang lahat ng ito, mula sa isang kakilala, na nakatira malapit at tanging mapait na ngiti lang ang magagawa ko. Sinabi nila sa akin na pinaplano na ni Mommy Pinty na i-renovate ang isa sa mga kwarto para sa sanggol at nagtabi na siya ng pera para sa kanyang apo. Bawat marinig ko ang mga salitang iyon, hindi na ako nakaramdam ng sakit, kundi ng lamig na tumatagos sa aking mga buto. Kung mas pinapahalagahan mo ang isang bagay na hindi sa iyo, mas masakit kapag nawala ito. Alam ko iyon, at kaya nananatili akong kalmado. Gaya ng inaasahan, kinabukasan ay tumawag muli si Mommy Pinty. Ang boses niya ay kagaya ng dati, autoritaryo, na parang nagbibigay ng utos. Kailan ka pupunta para pirmahan ang mga papeles? Huwag kang magpabagal. Ang bahay na ito, ang mga ari-arian na ito, lahat ay magiging para sa apo ko. Huwag kang mangarap na may matira para sa iyo. Nakaupo ako sa tabi ng bintana, tinitingnan kung paano tumagos ang sikat ng araw sa mga bulaklak sa hardin. Napatawa ako ng mapait. Ang babaeng iyon,
Kahit sa sandaling iyon, ay naniniwala pa rin na hawak niya ang kontrol, na ang manugang na pinalayas niya ay matatakot. Desperado na kumapit sa anumang bagay. Sige, Nay, kunin mo na lahat, sagot ko nang may kalmado na ikinagulat niya. Nanahimik siya ng isang sandali at pagkatapos ay nagbitiw ng ilang banta pa, bago ko ibaba ang tawag. Inilagay ko ang telepono sa lamesa. Ang aking katahimikan ay ikinagulat ko mismo. Samantala, bumalik na si Slater sa bahay na iyon, na parang walang alam. Siya mismo ang nagsabi sa akin. Hindi siya pwedeng magpataas ng hinala. Kung malaman ni Zainab na alam ng kanyang asawa ang lahat, magiging depensibo siya, buburahin ang mga ebidensya, at maari pang gumawa ng eksena para baliktarin ang sitwasyon. Kaya patuloy na pumasok si Slater sa trabaho, kumakain kasama ang pamilya, at tinatanong ang kanyang asawa tungkol sa araw nito, gaya ng dati. Pero sa ilalim ng anyong normalidad na iyon, nagsimula siyang obserbahan ang bawat kilos nito, at habang mas inobserbahan niya ito, mas nakaramdam siya ng pagkasuklam. Si Zainab, malayo sa takot, ay lalong naging mayabang bawat araw. Marahil dahil naramdaman niya na protektado siya ng buong pamilya, at dahil napakadali ng aking pagpapalayas, hindi na niya inabala ang sarili na itago ang kanyang tagumpay. Ikinuwento sa akin ni Slater na isang araw sa hapunan. Habang hinahain ni Mommy Pinty ang isang espesyal na plato, hinaplos ni Zainab ang kanyang tiyan at sinabi, "Kalahating biro, kalahating seryoso. Sa huli, ang bahay na ito ay kailangan para sa anak ko. 'Di ba?" Nanahimik silang lahat, pero si Mommy Pinty, sa halip na mainis, ay tumawa. Oo naman, siya ang tagapagmana. Para kanino pa kung hindi para sa kanya. Nang ikuwento sa akin ni Slater, nakaramdam ako ng kilabot. Tratuhin ng babaeng iyon, ang pamilyang iyon, na parang kanyang publiko. Ang pinakanakakatakot ay hindi ang kanyang ambisyon, kundi ang alam niyang hindi anak ng kanyang asawa ang bata na kanyang inaasahan. Umupo siya sa lamesa, kumakain ng kanilang pagkain, at nakikinig sa kanyang biyenan, na nagpaplano ng kinabukasan ng kanyang apo, nang walang pagbabago. Si Kong, pagkatapos ng ilang araw ng katahimikan, nagsimulang magpakita ng pagkabahala. Marahil ay napansin niya ang kakaiba sa kapaligiran, o naintindihan niya na ang aking pag-alis, nang walang ni isang pagmamakaawa, ay hindi isang ordinaryong away. Tinawagan niya ako isang gabi, pagkatapos kong uminom ng isang baso ng gatas. Mahina ang kanyang boses. Wala na ang malamig na tono, nang pinalayas niya ako. "V, bakit hindi ka nalang bumalik? Galit lang ang nanay ko, pero lilipas din iyan. Hindi maganda na matagal kang nanatili sa bahay ng mga magulang mo." Nanahimik ako ng ilang segundo. Bumalik sa ano? Tanong ko, at pagkatapos ay idinagdag ko, na may malamig na kalmado, para palakihin ang anak ng iba. Malinaw kong narinig ang pagputol ng kanyang hininga. Hindi na iyon ang dating walang pakialam na katahimikan, kundi ang katahimikan ng isang taong kakasuntok lang sa pinakamasakit na bahagi. "Ano? Anong mga kalokohan ang sinasabi mo?" Nauutal siya. Hindi ako sumagot. Sinabi ko lang sa kanya ang huling bagay, bago ko ibaba ang tawag. "Tanungin mo ang nanay mo, at ang hipag mo. Baka hindi lang ako ang pinagmumukha nilang tanga sa bahay na iyon." Pagkatapos ng tawag na iyon, hindi na muling nagpumilit si Kong. Pero alam ko na ang unang buto ng pagdududa ay nakatanim na sa kanyang isip. At kapag nagsimulang magduda ang isang lalaki, ang maliliit na detalye na dati niyang binaliwala ay bumabalik para pahirapan siya. Isang iwas na tingin, isang patagong tawag, isang kakaibang pangalan sa mobile phone. Nagkita kami ni Slater sa huling pagkakataon sa parehong coffee shop. Hindi na kailangan pang magsalita ng marami sa lamesa. Ang resulta ng paternity test sa mobile phone, ang video ng hotel. Nagdagdag pa siya ng ilang litrato na nagawa niyang kunan kay Zainab, na nakikipagkita sa isang estranghero sa isang kotse. 2 taong nasaktan ng parehong pamilya, na pinagsama-sama ang mga piraso ng isang nakalibing na katotohanan. Hindi namin agad inihayag, pero mula ng araw na iyon, nagsimula akong ihanda ang lahat. Ang video, ang ulat, ang mga mensahe, ang mga tawag, lahat ay nakaimbak at nakakopya sa iba't ibang lugar. Hindi ko pa ito sinasabi sa sino mang iba, maging sa mga magulang ko. Pero alam ko ang isang bagay. Mahilig ang pamilyang iyon sa panlabas na anyo. Magyabang sa mga kamag-anak at kapitbahay. Kaya, ang katotohanan ay kailangang lumabas sa harap nilang lahat. Sa ganoong paraan lang ito sa sakit ng totoo. Alam ko na sa tamang oras,
Sapat na ang isang suntok para bumagsak ang buong pamilya ng asawa ko, at bumagsak ng ganoon na walang sinuman ang makakabangon muli. Mga 2 araw pagkatapos, nagsimulang magkaroon ng anyo ang bitag na itinakda namin ni Slater. Nangyari ang lahat sa perpektong sandali, na parang gusto ng tadhana na itulak ang pamilyang iyon sa bingit ng bangin. Isang hapon, tinawagan ako ng kakilala ko, na may boses ng tsismosa. Sa bahay ng mga biyenan mo, naghahanda sila ng party. Sabi nila para sa birthday ng hipag mo, pero ang totoo, para ipagyabang ang apo sa buong pamilya. Binabaan ko ang tawag at napaisip. Dumating na ang oras. Perpekto kong maiisip ang eksena. Hindi sasayangin ni Mommy Pinty ang pagkakataon. Para sa kanya, ang pagbubuntis ni Zainab ay hindi na isang pribadong usapin. Ito ang kanyang tropeo. Ang kanyang paraan para ipakita ang kanyang kapangyarihan, ang pagmamalaki na matagal na niyang hinihintay. Ang birthday party ay dahilan lang. Ang talagang gusto niya ay ipahayag ng malakas at malinaw ang pagdating ng kanyang tagapagmana, ang parehong dahilan kung bakit niya ako pinalaya sa bahay. Gaya ng hinala ko, nang mismong gabing iyon ay nagpadala sa akin si Slater ng mensahe. Tumatawag si nanay sa lahat ng kamag-anak. May party sa bahay sa linggo. Sapat na iyon. Tinanong ko siya kung may hinala si Zainab. Ang kanyang sagot ay agad. Hindi, masaya siya. Ngumiti ako ng malamig. Kapag ang isang tao ay masyadong kumbinsido na nanalo siya, iyon ang oras na siya ay nagiging pinakamadaling masaktan. Sa mga sumunod na araw, hindi ako nakipag-ugnayan sa sinuman sa pamilya. Inihanda ko lang ang aking mga piraso, ang video, ang paternity test, ang mga litrato. Inilagay ko ang lahat sa mobile phone, sa aking email, sa isang USB drive, at nagprint pa ako ng kopya. Pagkatapos ng ginawa nila sa akin, hindi ko kayang hayaang may mangyari ng aksidente. Alam ko na sa mga taong tulad ni Mommy Pinty at Zainab, sa kaunting kapabayaan, susubukan nilang baliktarin ang lahat at sisihin ako. Sa mga araw na iyon, gumawa ako ng desisyon. Kailangang naroroon si Sian. Kung kami lang ni Slater na may mga papeles at isang video, kaya pa rin nilang tanggihan. Maari nilang sabihin na inimbento ko iyon dahil sa sama ng loob, nabulag sa selos si Slater o na nakipagkita lang si Zainab sa isang kasosyo. Pero kung mismong ang lover ang lalabas, magiging ganap ang kahihiyan at hindi maitatanggi ang katotohanan. Hindi ko siya direktang kinontak sa pamamagitan ni Elena. Nakuha ko ang email address ng kanyang personal assistant. Hindi ako nagsulat ng mahabang text. Ipinadala ko lang sa kanya ang isang bahagi ng video, ang plaka ng kotse, ang oras, at isang linya lang. Kung ayaw mong umabot ang impormasyong ito sa nararapat na makarinig ng mas malakas, magpakita ka sa address na ito sa linggo ng hapon. Hindi ito banta, pero sapat na iyon para maintindihan ng isang taong tulad niya na may hawak ang isang tao ng isang bagay na gusto niyang itago. Habang patuloy na kumikilos si Slater na parang walang nangyari, sinabi niya sa akin na nagliliwanag si Zainab. Dinala siya ni Mommy Pinty para bumili ng damit para sa party, at magkasama silang pumili ng cake at dekorasyon. Maging sa harap ng lahat, sinabi ni Zainab, nang may pekeng pagpapakumbaba, Nay, hindi na kailangan ng ganoon kadami. Anong iisipin nila na mayayabang tayo? Pero sa kanyang ekspresyon, alam ng lahat na sabik siyang maging sentro ng atensyon. Si Mommy Pinty, syempre, sumakay sa kanyang laro. Anong mayayabang? Kung mayroon tayong tagapagmana, kailangan itong ipagdiwang. Ang saya, kung ibabahagi, ay dumodoble. Nagplano pa nga siyang imbitahin ang pinakamachismosa na kapitbahay sa lugar. Dahil ayon sa kanya, ang magandang balita ay nagdadala ng swerte. Nang marinig ko iyon, ngiti lang ang magagawa ko. Mas marami, mas mabuti. Iyon mismo ang kailangan ko. Si Kong, gaya ng inaasahan, nagsimulang magbago. Hindi na siya walang pakialam, kundi kinakain na ng pagdududa. Ikinuwento sa akin ni Slater na minsan, nang iwan ni Zainab ang mobile phone sa lamesa. Matalim na tiningnan ito ni Kong. Sa isa pang pagkakataon, habang nagsasalita si Mommy Pinty tungkol sa mga paghahanda sa party, biglang sumabat si Kong at tinanong si Zainab, may check-up ka bukas? Kung gusto mo, ihatid kita. Natigilan si Zainab ng isang segundo bago tumanggi na may dahilan. Ang maikling sandaling iyon ay sapat na para lalong lumakas ang mga hinala ni Kong. Hindi ko na siya muling kinontak. Gusto ko na siya mismo ang makaramdam na lumulubog ang kanyang lupa. Kinagabihan bago ang party, matagal akong tumingin sa salamin. Kinuha ko ang dark-colored maternity dress na inihanda ng nanay ko. Hindi ito mamahalin,
pero malinis at simple. Sapat na iyon para pumasok sa bahay na iyon, na taas noo. Sa lamesa, ang aking cellphone na naka-charge, ang USB drive sa bag at ang paternity test sa isang sobre. Handa na ang lahat. Tumayo ako, inilagay ang isang kamay sa aking tiyan at tumingin sa salamin. Hindi na ang mukha ng takot na babae na umalis sa bahay na iyon ang nakita ko. Sa aking mga mata, wala ng luha o kahihiyan. Tanging ang malamig na kalinawan ng isang nakakita sa tunay na mukha ng mga minsan ay tinawag niyang pamilya. Bukas, walang makapagliligtas sa kanila. Bulong ko at alam kong may ganap na katiyakan na, habang kumakapit sila sa isang lihim, na akala nila ay ang kanilang pinakamalaking pagmamalaki. Sapat na ang pumasok ako at sabihin ang tamang salita para masira ang lahat sa harap ng lahat. Gaya ng inaasahan, noong linggo ng hapon, puno ang bahay ng asawa ko. Mula sa pasukan ng kalye, naririnig ang tawanan, ang ingay ng mga nakaparadang kotse at ang tunog ng mga plato. Hindi nagtipid si Mommy Pinty. Ang dahilan ay ang birthday ni Zainab. Pero sa sinumang dumarating, inuulit niya na ang tunay na pagdiriwang ay para sa nalalapit na pagdating ng tagapagmana. Dumating ako nang halos puno na ang patio. Nakaayos ang mga lamesa, na may mga platito ng prutas, at isang malaking cake sa sala. Nakaupo si Zainab sa lugar ng karangalan na may light pink na damit, naka-makeup at may kamay na permanenteng nakahawak sa kanyang tiyan, na parang para walang makalimot sa kanyang kalagayan. Si Mommy Pinty ay naglalakad sa kung saan-saan ng ngiti sa tenga, nagpapagyabang sa lahat. Tumigil ako sa entrance ng isang sandali. Huminga ako ng malalim at pumasok. Ang aking madilim at simpleng damit ay kaiba sa festive na kapaligiran. Hindi ako naka-makeup o sinusubukang kumuha ng atensyon. Pero marahil ang kalmado na iyon ang dahilan kung bakit lahat sila ay napansin ako. Sa loob ng ilang segundo, namatay ang mga usapan. Si Mommy Pinty, na nasa pinto ng sala, nakita ako at ganap na nagbago ang kanyang mukha. Ang ngiti ay nawala, napalitan ng kanyang karaniwang ekspresyon ng paghamak. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na bumalik? Sumigaw siya. Tiningnan ko siya ng direkta sa mata. Naramdaman ko ang lahat ng tingin na nakatuon sa akin, pero sa pagkakataong ito, hindi ako nakaramdam ng kahihiyan o takot. Lumakad ako ng ilang hakbang. Kumuha ng bakanting upuan, at umupo, inilagay ang bag sa aking kandungan. Hindi ako dumating para manatili. Dumating ako para batiin ang hipag ko, at tingnan kung paano niya tatanggapin ang kanyang apo. Sinabi ko ng dahan-dahan. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Alam ng lahat na ako ang manugang na pinalayas. Pero walang sino man ang umasa na babalik ako. Lalo na sa sandaling iyon, namutla si Zainab ng isang sandali. Pero mabilis siyang nakabawi at sinabi na may mapanuyang ngiti. May mga taong pinalayas at hindi pa rin natututo. Dumating ka ba para humingi ng tawad? Hindi ko siya tiningnan. Tiningnan ko muna si Kong. Nakaupo siya sa pangunahing lamesa. Namumutla na parang patay. Nandoon siya na hawak ang baso sa kamay. Kalahati na sa bibig. Nagtagpo ang aming mga tingin, pero agad siyang umiwas. Si Slater, sa katabing lamesa, ay may mukhang hindi nagbabago na parang bato. Si Mommy Pinty, nang makita na hindi ako nag-react gaya ng inaasahan niya, lalong nagalit, tumayo sa gitna ng patio, at sumigaw, para marinig ng lahat. Ngayon ay araw ng kagalakan para sa pamilyang ito, at hayaang maging malinaw na ang bahay na ito, ang mga ari-arian na ito, at lahat ng mayroon kami ay magiging para sa batang dala ni Zainab sa kanyang tiyan. Ang hindi makapagbigay ng tagapagmana. Huwag mangarap ng kahit ano. Ang ilang kamag-anak ay tumango, na parang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Wala na akong nararamdaman na sakit. Dahan-dahan akong tumayo, hindi ako sumigaw, o humampas sa lamesa. Tiningnan ko lang si Mommy Pinty, at na may boses na sapat na malakas para marinig ng lahat, tinanong ko. Nay, sigurado ka ba na ang batang iyan ay ang apo mo? Ganap na katahimikan. May nahulog na kutsara at ang metalikong tunog ay umalingaw-ngaw sa buong patio. Nanigas si Zainab. Humarap si Kong para tingnan ako na dilat ang mga mata, at sa mga kamay ni Slater nakita ko kung paano lumabas ang mga ugat nang mahigpit niyang hawakan ang gilid ng upuan. Baliw ka ba? Sumigaw si Mommy Pinty na may basag na boses. Dumating ka ba dito para sirain ang party? Hindi ako sumagot. Binuksan ko ang bag ko, kinuha ang mobile phone at inilagay sa lamesa. Pagkatapos ay itinaas ko ang aking tingin. Tiningnan si Mommy Pinty, si Zainab, at ang lahat ng nagpalaya sa akin sa bahay na iyon. At sinabi na may malamig at malinaw na boses. Wala akong sinira.
Sino ang sumira sa pamilyang ito, ay nakaupo dito mismo. Sino ang tinutukoy mo? Sigaw ni Zainab, tumayo. Patuloy akong hindi tumitingin sa kanya. Ang aking daliri ay nasa screen na ng mobile phone, handa na. Sa paligid ko, lumalaki ang mga bulungan. Tiningnan kami ng mga tao na may halong pagtataka at pagdududa. Alam kong sa loob ng ilang segundo, wala nang babalik sa dati. Ibaba ko ang tingin ko, hinawakan ang screen, at sa sandaling iyon, ang party ay bumagsak sa isang bangin, kung saan walang sino man sa bahay na iyon ang makakalabas. Pagkadampi ng aking daliri sa screen, ang patio ay nagkaroon ng katahimikan na parang libingan. Ibinigay ko ang mobile phone sa karamihan at pinindot ang play. Malinaw ang larawan. Sa kabila ng malabong ilaw ng hotel, hindi maitatanggi ang mukha ni Zainab. Bumaba siya ng kotse, inayos ang kanyang buhok, at ngumiti sa isang lalaki na naghihintay sa kanya sa pinto. Si Sian. Hindi ito isang meeting ng negosyo. Inalok ni Sian ang kanyang braso, at magkasama silang pumasok. Sa isang sandali, sumandal pa nga siya sa kanyang balikat, na may pamilyaridad na nagsabi ng lahat. Ni-record ko ang lahat. Ang kanilang mga mukha, ang pangalan ng hotel, ang oras sa digital clock sa entrance. Bawat detalye ay napakalinaw na imposibleng tanggihan. Ilang segundo pagkatapos, sumabog ang mga bulungan. Tinampal ng isang malayong tiyahin ang kanyang bibig na takot. Diyos ko, pero ito ay isang ganap na pagtataksil. Isang lalaki sa katabing lamesa ang nagkomento ng mahina, pero naririnig. Ngayon, naintindihan na kung bakit pinalayas ang isa pang manugang. Mayroon silang bomba sa bahay. Namutla si Zainab na parang papel. Tumayo siya ng biglaan, naitulak ang upuan sa sahig, at sumugod sa akin para kunin ang mobile phone ko. Pero bago siya dumating, pumagitna si Slater. Tumayo siya ng napakabilis na nanginginig ang lamesa. Na may namumulang mata, sinigawan niya. Kung hawakan mo ang mobile phone na iyan, ipinapangako ko sa iyo na aalis ka sa bahay na ito ngayon din. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko si Slater na ganoon. Hindi na siya ang dating tahimik na lalaki. Siya ay isang asawang pinahiya sa sukdulan. Huminto si Zainab na nanginginig ang mga labi. Pero sa halip na bumagsak, ginamit niya ang kanyang pinakamahusay na armas. Ang pagiging biktima. Nagsimula siyang umiyak na itinuturo ako. Pinagbibintangan mo ako. Inimbento mo ang lahat dahil nagtatampo ka. Gusto mong sirain ang pamilyang ito. Tiningnan ko siyang umiiyak. At nakaramdam ako ng kakaibang pagkasuklam at awa. Mga buwan na ang nakalipas, marahil ay naapektuhan ako. Ngayon, hindi. Inilagay ko ang kamay ko sa bag ko. Kinuha ang brown na sobre, na inihanda ko, at inilagay sa lamesa. Ang tunog ng papel ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ang isang video ay pwedeng tanggihan. Pero tingnan natin kung kaya mo ring tanggihan ito, dahan-dahan kong sinabi. Kinuha ko ang ulat mula sa sobre, idinulas ito kay Slater, at tiningnan si Mommy Pinty. Ito ang resulta ng paternity test sa pagitan ni Slater at ng bata na dala niya sa kanyang tiyan. Walang relasyon ng pagiging magulang. Nanahimik ang patio. Kumapit si Mommy Pinty sa lamesa para hindi bumagsak. Kinuha niya ang papel at ang kanyang mga mata ay paulit-ulit na bumaba sa mga linya. Nanginginig ang kanyang mga kamay na nanginginig ang papel. Hindi pwede. Hindi pwede. Bulong niya. Habang tinitingnan si Zainab, hindi na may pagmamahal, kundi may takot at kahihiyan na nagpapapangit sa kanyang mukha. Si Kong ay natigilan. Na. Ang tatay ng asawa ko, na hanggang noon ay sinubukan na manatiling kalmado, ay humampas sa lamesa, gamit ang kanyang kamao. Zainab, ano ito? Magsalita ka. Pero bago siya makasagot, isang itim na kotse ang biglang huminto sa pinto. Lahat sila ay humarap. Isang lalaki ang bumaba ng kotse, na may tensyonado na mukha, si Sian. Sa sandaling iyon, nakita ko kung paano natigilan ang buong pamilya. Hindi na kailangan pang magsalita ng iba. Sapat na makita ang takot sa mga mata ni Zainab, nang makita siyang pumasok para maintindihan ang lahat. Ang bata na kanilang sinamba, ang tagapagmana, ay kakasiguro lang ng kanyang tunay na ama, sa gitna ng kanilang sariling bahay. Huminto si Sian sa entrance, pero huli na ang lahat. Tiningnan ko siya at na may malamig na boses. Sinabi ko, sakto ka lang. Ang bata na dala niya sa kanyang tiyan, balak mo bang kilalanin o hahayaan mo na lang na palakihin ang pamilyang ito? Halos hindi ko pa natatapos ang pangungusap. Muling bumukas ang pinto ng kotse. Isang babaeng nasa gitnang edad.
nakasuot ng corporate attire. Ang bumaba sa likod niya, dalawa pang tao. Hindi ko na kailangan na sabihin ng sinuman. Siya ang asawa ni Xian. Pumasok siya sa patio, nang hindi pinapansin ng lahat, at direkta siyang nagtungo sa kanyang asawa at kay Zainab. Inagaw niya ang ilang papeles mula sa kanyang kasama at inihagis sa lamesa. Ikinalat ang mga resibo ng ginekologo, bank transfers, at isang rental contract. Pagkatapos, itinuro ang kanyang asawa. Sinabi niya na may matalim na boses, kung magkakaroon ka ng mga mistress, kahit man lang maging diskreto ka, huwag mong hayaan na ang buong pamilya mo ay magmukhang tanga dahil sa iyo. Wala nang sino man ang makapagsalita. Ang mga bulungan ay naging gulo. Bumagsak si Mommy Pinty sa upuan na parang nawalan ng kaluluwa. Hindi gumagalaw si Kong. Nahihirapan si Tito Domeng. Huminga at si Zainab, na nawalan ng lahat ng kanyang pagmamayabang, ay naiwan doon na may mga kamay sa kanyang tiyan, na hindi na niya kalasag, kundi ang armas na bumalik laban sa kanya. Sa loob ng ilang minuto, ang tagapagmana ay naging isang kutsilyo na sumira sa karangalan ng buong pamilya. Pagkatapos ng nakakahiya na eksena, ang bahay ay nilamon ng nakakasakal na katahimikan. Nawala ang tawanan, ang mga pagbati, at ang pagmamalaki. Ang natira lang ay mga namumutlang mukha at tingin ng paghamak na nakatuon kay Zainab. Inisip ko na patuloy siyang iiyak, na magpapanggap siyang biktima. Pero hindi, marahil. Kapag ang isang tao ay ganap na hubad, wala na siyang lakas para magpanggap. Tumayo siya ng tuwid, pinunasan ang kanyang mga luha, at bigla siyang humagikhik. Isang mapait, mapanghamon na tawa, na nagpalamig sa aming dugo. Tiningnan niya si Slater at sinabi na may pagkaladkad. Oo, hindi mo anak ang bata. At ano ngayon? Ganap na katahimikan. Tiningnan siya ni Mommy Pinty, na parang hindi makapaniwala sa narinig niya. Si Slater naman, tila natigilan. Isang segundo, pagkatapos ay sumugod siya sa kanya, na nakataas ang kamay. Handang suntukin siya, pero huminto siya sa gitna. Nanginginig ang kanyang kamay, hindi sa galit, kundi sa purong kahihiyan. Si Zainab, nang makita siya, ngumiti ng mas masama. Kasalanan ninyo, dahil kayo ay napakatanga. Pagkasabi ko lang na lalaki ang bata, tinrato ninyo ako, na parang reyna. Nag-take advantage lang ako sa sitwasyon. Bawat salita ay isang bagong suntok. Bumagsak si Mommy Pinty sa upuan, na walang hininga. Nawala ang mapanakop na mukha ng mga nakaraang araw. Ang natira lang ay isang babaeng sinira ng kanyang sariling pagmamalaki. Pero hindi pa tapos si Zainab. Humagalpak siya rito at sinigawan. At ikaw, ano ang inirereklamo mo? Ikaw ang nang insulto kay V dahil hindi ka makapagbigay ng tagapagmana? Ikaw ang nagbigay sa akin ng pinakamagandang kwarto? Ikaw ang nagpalaya sa kanya para bigyan ako ng lugar? At ngayon na alam na ang lahat, kasalanan ko lang ba? Ang kahihiyan ay hindi matitiis. Hindi na nagtago ang mga kamag-anak. May naglabas ng mobile phone para mag-record. May nagbubulungan. Nang walang kahihiyan, isang malayong tiyahin ang tumingin sa akin at sinabi ng malakas, kailangan talagang masama ang loob para palayasin ang iyong tunay na manugang na buntis at papasukin sa bahay ang mistress ng iba. Hindi pinapatawad ng karma. Nang marinig iyon, umikli si Mommy Pinty. Nagsimula siyang umiyak. Hindi sa awa, kundi sa purong kahihiyan. Si Slater, na hindi na makapagpigil pa, kumuha ng baso at binasag sa sahig. Ilang araw kong hinintay na magkaroon ka ng kahit kaunting desensya, sigaw niya kay Zainab. Pero ginawa mo kaming tanga. Ang pinakagulat ko ay ang reaksyon ni Kong. Hanggang sa sandaling iyon, tila wala siya. Pero nang marinig ang mga salita ni Zainab, humarap siya sa kanyang ina na namumula ang mga mata. Masaya ka na ba, Nay? Sinabi niya na may basag na boses. Pinalayas mo ang asawa ko sa bahay para lang dito. Iyon ang final blow. Niyakap ni Mommy Pinty ang kanyang dibdib at humagulgol. Alam niya na hindi siya umiiyak para sa akin o para sa kanyang mga anak. Umiiyak siya para sa kanyang nawalang karangalan, para sa kahihiyan na mararanasan niya sa buong kapitbahayan. Inobserbahan ko ang eksena na may kakaibang kalmado. Wala na akong naramdaman na sakit, kahit kasiyahan, tanging isang malamig na kalinawan. Ang pamilyang iyon ay hindi bumagsak dahil sa akin. Bumagsak sila dahil sa kanilang sariling kasakiman, kalupitan, at paghamak. Humakbang ako pasulong. Lahat ng tingin ay bumaling sa akin. Tiningnan ko si Zainab, at na may malamig na boses. Sinabi ko, hindi mo ako natalo. Tinanggal mo lang ang maskara mo sa harap ng lahat ng tao.
Pero ang huling suntok ay hindi pa dumating. Nang magkaroon ng ganap na kaguluhan, inilabas ni Slater ang kanyang mobile phone. Akala niyo ba ito na ang lahat? Sinabi niya na may mabigat na boses. Mayroon pa. Pinindot niya ang play, at ang boses ni Zainab na lihim na na-record ay bumaha sa patio. Ang buong pamilyang iyan ay tanga. Kailangan ko lang sabihin na lalaki ang bata, para palayasin ng mismong biyenan ang isa pa. Ang pagkuha ng ibang tao na magpalaki ng anak mo ay isang magandang negosyo. Pagkatapos ay narinig ang tawa ni Sian. Ganap na katahimikan. Sumigaw si Mommy Pinti ng mahina at nahimatay. Humarap si Slater sa kanya. Narinig mo, nanay. Ang babae na tinatrato mo na parang reyna, na pinagpalayas mo ang kapatid ko at si V para sa kanya, ay tinitingnan ka lang na isang madaling gamitin na tanga. Si Kong, galit na galit, sumugod kay Zainab at hinawakan ang buhok niya. Puta, niloko mo ang buong pamilya ko. Ang patio ay naging kaguluhan ng mga sigaw at tulakan habang sinusubukan ni Sian na tumakas. Noon, muling binuksan ko ang bag ko, kinuha ang isa pang sobre at inilagay sa lamesa. Sa loob, ang divorce petition na pinirmahan ko. Mayroon ding kopya ng mga mensahe kung saan ako ininsulto ni Mommy Pinti at pinalaya sa bahay. Humarap ako kay Kong, na nakikipaglaban, pinahiya, at galit. Hindi ka lang duwag, sinabi ko, na may kalmado, na nagpatigil sa kanya. Ikaw ang uri ng lalaki na nagpapalaya sa kanyang buntis na asawa, para pasayahin ang kanyang ina. Nang malaman kong nagdadalang tao ako ng babae, nanatili kang tahimik habang ako ay pinapahiya ng nanay mo at ng hipag mo. Nang umalis ako, wala kang sinabi. At ngayon, sasabihin mo na ikaw din ay biktima? Natigilan si Kong, at pagkatapos sa harap ng lahat, ay lumuhod siya. V, nagkamali ako. Pinilit ako ng nanay ko. Pakiusap, patawarin mo ako. Tumawa ako ng mapait. Nang palayasin ninyo ako at ang anak ko, walang sino man ang nagpatawad sa amin. Si Mommy Pinti, bahagyang nakabawi, ay gumapang patungo sa akin. Ang kanyang boses, na dati ay nang insulto sa akin, ngayon ay nagmamakaawa. Inilayo ko ang kanyang kamay. Hindi ko kailangan ng isang lola, na dati ay naghamak sa akin. Nagsalita siya ng wala. Sa paligid niya. Ang pamilya na labis na ipinagyabang, ay ngayon ay basag. Pinahiya at nag-iisa. Pero para sa akin, tapos na ang lahat ng araw na pinalayas ako sa pinto na iyon. Pagkatapos ng party na iyon, gumuho ang pamilya ng asawa ko. Si Zainab, pinalayas ni Slater ng gabing iyon. Ang kanyang pagbubuntis, na dati ay kayamanan, ay naging marka ng kahihiyan. Si Sian naman, kinailangan niyang harapin hindi lang ang kanyang asawa, kundi pati na rin ang isang eskandalo na halos sumira sa kanyang reputasyon at mga negosyo. Nawala si Mommy Pinti sa social life. Hindi na siya pumupunta sa palengke o sa mga meeting ng kapitbahay. Hindi na siya nangahas na lumabas ng bahay. Sinabi nila sa akin na ang mga tao ay nagbubulungan sa kanyang pagdaan. Iyan ang nagpalaya sa tunay niyang manugang para manatili ang isang anak sa labas. Para sa isang taong napakayabang, walang mas masahol na parusa. Ilang beses na dumating si Kong sa bahay ng mga magulang ko. Minsan ay nananatili siya ng ilang oras sa pinto, iba naman ay nagdadala siya ng mga regalo. Isang araw, nakita ko siyang nakaupo sa hagdan, na nakayuko ang ulo. Inobserbahan ko siya sa bintana, pero hindi ako nagbukas, hindi dahil sa sama ng loob, kundi dahil may mga pinto, na kapag nasara, hindi na dapat muling buksan. Wala na akong ginawa pa para parusahan sila. Ang katotohanan na lumabas ng araw na iyon ay sapat na para bawat isa ay kailangan nilang mamuhay sa kanilang sariling mga aksyon habang buhay. Hindi nagtanong ng marami ang mga magulang ko. Inihanda ng nanay ko ang aking mga paboritong pagkain. Nang tahimik at ang tatay ko ay naglalakad sa hardin, tinitiyak na kumakain ako. Isang hapon, sinabi sa akin ng nanay ko na may malambing na boses. Hindi mo kailangang bigyan ng tagapagmana ang kahit sino, anak. Kailangan mo lang manganak ng isang malusog at masayang sanggol para sa iyo. Nang marinig ko iyon, nagkaroon ako ng buhol sa lalamunan. Marahil hanggang sa sandaling iyon, ay hindi ko pa talaga naintindihan ang ibig sabihin ng isang tahanan. Sa mga sumunod na buwan, pumunta ako sa lahat ng aking check-ups. Sa unang pagkakataon na nakita ko ang mukha ng aking anak sa ultrasound, nakaramdam ako ng matinding lambing. Ang maliit na iyon, na hinamak at ikinukumpara, ay nandoon, totoo at perpekto.
Nagsimula akong kausapin siya. Haplusin ang aking tiyan bawat gabi. Ipinapangako sa sarili ko na anuman ang mangyari, poprotektahan ko siya palagi. Minsan sa gabi, naaalala ko ang mga araw ko sa bahay na iyon. Ang mga pagkain, ang mga tingin, ang mga salita, lahat ay buhay pa sa aking alaala. Pero kakatwa, hindi ko na naramdaman na ako ay talunan. Ang babae na pinalayas, ay ang tanging nakalabas doon, na may buo ang dignidad. Lumipas ang panahon at lumaki ang aking tiyan. Nang dumating ang mga contraction, nahawakan ko lang ang kamay ng nanay ko. Ang lahat ay nagulantang hanggang sa marinig ko ang unang iyak ng aking anak. Isang tunog na nagbasag sa aking puso at agad na ibinalik. Inilagay siya ng doktor sa aking mga braso. Isang maliit, mainit, at tahimik na bata. Tiningnan ko siya, at nakaramdam ako ng matinding kapayapaan. Pagkatapos ng lahat ng sakit at ingay, nagawa kong panatilihing ligtas ang tanging mahalaga. Pinangalanan ko siyang Sofia, hindi dahil sa anuman, kundi dahil gusto kong ipaalala sa akin ng kanyang pangalan palagi na, ang tunay na kapayapaan ay ang dala sa loob. Isang tahanan ng walang sigaw, walang kalkulasyon, walang paghamak. Iyon lang ang lugar, na karapat dapat tirhan. Dito nagtatapos ang kwento ko. Walang malaking tagumpay o taos-pusong paghingi ng tawad. Tanging isang grupo ng mga tao na kinailangan harapin ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Ako naman, umalis ako kasama ang aking anak, at pinanatili ang tanging walang sinuman ang makakakuha sa akin. Nang araw na pinalayas nila ako, inakala nila na inalis nila ang isang walang silbing manugang. Pero ang totoo, ang nawala sa kanila ay ang tanging tao na sa kabila ng lahat, ay tinrato sila ng may kabaitan.